Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Wag mong kuhanin sa akin si Jeffer ko. Lumayo ka sa amin. Wala kang karapatan sa kanya. Akin na ang anak ko. Madaling araw na nang dalawin na naman ng 45 anyos na si Karina ng bangungot na yon. Paulit-ulit na lang na may kung sino-sinong hindi niya kilala na gustong agawin ng nag-iisa niyang anak. Hinihingal na bumalikwas siya ng bangon. Agad na ang 10 anyos na si Jeffer ang binalingan. Katabi lamang niya ito sa pagtulog. Hinaplos-haplos niya ang buhok ng nahihimbing na anak habang may ibinubulong. Napanaginipan na naman kita, anak, na kinukuha ka sa akin. Diyos ko, tama na ang ama mo na tinalikuran ng responsibilidad sa iyo ang nawala sa akin. Kapag pati ikaw ang nawala, ay hindi ko kakayanin. Kaya namang kitang itaguyod mag-isa. Bakit kailangan may gustong kumuha sa iyo? Kinapa ni Karina ang suot na kwintas ni Jeffer. May palawit yung ibinalot sa itim na tela. Galing yun sa isang paranormal expert na minsan niyang kinonsulta dahil sa madalas niyang bangungot. Yun daw ay bali pantaboy sa kamalasang maaaring idulot ng kanyang masamang panaginip. Siguro naman ay epektibo itong pantaboy. Pero bakit kaya hindi na ako tinantanan ng paulit-ulit kong bangungot? May nagkaka-interes ba talagang makuha ang anak ko? Diyos ko, natatakot na ako. Walang ano-ano ay biglang nag-flash ang screen ng cellphone niya na nakamute. Agad niya itong inabot. Nasa ibabaw lang ito ng mesitang malapit sa hinihigaan nilang Katring may kutsyon. May tumatawag sa kanya. Si Amalia, ang 18 anyos na anak na dalaga ng kaibigan niyang si Lilia. Medyo matagal na rin silang hindi nakikita dahil bumalik na ito sa probinsya. Taga Bicol si Lilia sa Camarines Norte. Ha? Si Amalia? Bakit kaya biglang napatawag at madaling araw pa? May problema kaya si Lilia? Dala ng kuryosidad ay sinagot ni Karina ang tawag. Inayos lang niya saglit ang kumot ng anak at nagmamadali ng medyo lumayo para hindi mabulabog ang tulog ni Jeffer. Hello, Amalia? Bakit madaling araw ay napatawag ka? Mabuti na lang at gising ako ngayon, kung hindi ko masasagot itong tawag dahil nakamute ang cellphone ko sa gabi. Hello po, tita. Pasensya na po sa storbo. Si inay po kasi, kinukulit akong tawagan daw po kayo. Bakit, may problema bang inay mo? Tsaka bakit hindi siyang kumausap sa akin? May pinagkakaabalahan po kasi siya, tita eh. May kinakatay po kasi silang kuwan dito, tita. Isang kambing po. Ibebenta po nila pag sikat ng araw mamaya sa palengke. Ako na lang daw po ang magsasabi sa inyo. Ganun ba? Ano ba sana ang pinapasabi ng inay mo? Piyesta na po kasi dito sa amin, tita. Iniimbitahan po kayo ni inay na pumunta rito sa amin. Tamang-tama raw po at bakasyon nyo naman ngayon sa trabaho. At pati na si Jeffer sa school. Pumunta raw po kayo rito. Sagot na raw po ni inay ang pamasahin nyo. Ibigay nyo na lang daw po sa akin ang GCash number nyo. Namimiss na raw po kayo ni inay eh. Ako rin. Namimiss ko na si Lilia. Sige, pupunta kami dyan ni Jeffer. Tatanggi pa ba ako eh? Sagot na nga ng inay mong pamasahin namin. Ayan, tita. Salamat po. Yung GCash number niyo po pala. I-text niyo na lang po sa akin. Tsaka wag na wag daw po ninyong makakalimutang isama si Jeffer, ha, tita? Mahirap daw pong mag-iwan ng anak dyan sa Maynila eh. Lalo na raw po at wala kayong kamag-anak dyan. Oo. Hindi ko talaga ipagkakatiwala sa ibang anak ko. Isasama ko talaga siya. Tsaka tamang-tamang imbitasyon nyo para naman makalayo-layo kami kahit papaano sa magulong syudad dito. Puro negatibong mga enerhiya na lang ang palaging nakakaharap namin eh. Kailangan din naming makasagap ng sariwang hangin. Ay opo, tita. Tsaka sabi po ni inay kung pwede raw po bukas na bukas din ay lumuwas na kayo. Malayo-layo rin po kasi ang biyahe eh. Sa bagay nga. Sige, bukas na bukas din ay luluwas na kami. Sigurado naman na mag-e-enjoy kami riyan ni Jeffer. Bongga naman siguro ang piyesta riyan eh.
Ay opo tita, bongga po talaga kung magdiwang kami ng piyesta rito. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo makakalimutan na magiging experience niyo rito. Ay, bigla akong na-excite. At total ay gising na rin naman ako ngayon. Baka ihanda ko ng mga gamit namin. Bukas lang ng hapon ay baka nandyan na kami. Sige po tita. Tatapusin ko na po itong tawag at tutulong din po ako sa pagkakatay nila rito ng kambing eh. Basta yung Gcash nyo po tita ha. Huwag niyong kalilimutan. Sige po, kita-kits na lang po tayo bukas ng hapon. Matapos ang tawag na yon, ay nakalimutan na ni Karina ang tungkol sa kanyang bangungot kanina. Binalikan lang niya saglit ang anak para silipin kung mahimbing pa rin ang tulog. Makaraan ay inasikaso na niya ang paghahanda ng kanilang mga gamit para sa kanilang pagluwas bukas na bukas din. Saka na lang din niya sasabihan ng anak kung saan sila pupunta. Bahala na kung anong paliwanag ang gagawin niya kung sakaling tumangging sumama ang anak. Mapapapayag din siguro niya kapag nakita na nitong nakaimpake na lahat ng kanilang mga dadalhin. At sumapit na nga ang umaga. Ma, may pupuntahan ba tayo? Para saan po ang mga bag na ito? Luluwas tayo ngayon anak. Makikipiesta tayo kina Tita Lilia mo sa Bicol. Maganda ron anak. Tiyak na mag-e-enjoy tayo ron. Bicol? Malayo po ba yun? Medyo lang naman anak. Malapit yun sa beach. 'Di ba gusto mong maranasang gumawa ng kastilyong gawa sa buhangin? Doon magagawa mo yun. Wow, talaga po? Naku, gusto ko po yun, pero... Sandaling natigilan si Jeffer nang bigla niyang makapa ang palawit ng suot na kwintas. Ang dating kasiglahang nararamdaman ay napalitan ng lungkot na siyempre ay ipinagtaka ni Karina. Parang ayaw ko pong sumama, Ma. Pwede po bang magpaiwan na lang ako? Diyan na lang po kina Tita Mina para palagi ko pong kalaro si Cholo. Ay, hindi kita pwedeng iwanan sa kanila anak. Hindi naman natin sila kamag-anak eh. Tsaka baka isang linggo lang tayo ron sa Bicol. Basta ayaw ko pong sumama, Ma. Bigla pong naging hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Ha? Bakit? Anong nararamdaman mo? Agad nilapitan ni Karina si Jeffer at sinalat-salat ang noo, liig at batok nito. Wala naman po akong sakit, Ma. Basta, bigla na lang pong parang ayaw kong sumama sa pupuntahan natin eh. Hindi ko po may paliwanag. Basta ayaw ko po talaga. Si Karina naman ang natigilan nang mapansin niyang kapakapa ni Jeffer ang palawit ng suot nitong kwintas. Naalala niya ang kabilin-bilinan sa kanya ng paranormal expert. Malalim siyang napaisip. Hindi ka pwedeng hindi sumama anak. Natatandaan mo ba yung kwento ko sa iyong palagi kong napapanaginipan tungkol sa'yo? May gustong kumuha sa'yo sa akin. Kung magpapaiwan ka rito baka mapahamak ka. Ikaw rin ang inaalala ko anak. Isa pa baka minsan lang tayo makapunta ron sa Bicol. Minsan lang tayo makakapunta ng beach. Huwag na lang po kasi tayo pumunta, Ma. May beach din naman po dito sa Maynila ah. Doon na lang po tayo pumunta. Oo nga anak, pero iba pa rin ang beach sa probinsya. Mas malinis ang hanging malalanghap natin doon. Mas malinis din ang tubig. Kesa rito na marumi na nga ang paligid, puro negatibo pa ang nasasagap natin sa mga tao. Sa probinsya, mas mababait ang mga tao ron. Sina Tita Lilia mo na lang, mababait sila ron. Ang totoo pa nga, ang Tita Lilia mo mismo ang nagbigay sa akin ng pampamasahe natin papunta sa kanila. Tsaka gustong gusto ka rin nilang makita. Hindi ka pa kasi nila nakikita eh. Talaga po ba? Pero paano kung ayaw ko pa rin pong sumama? Sa puntong yo'y nakaramdam na ng inis si Karina sa pagmamatigas ng anak. Ay hindi, sa ayaw at sa gusto mo ay isasama ka Jeffer. Nakahanda ng mga gamit natin, kaya magbihis ka na at lalakad na tayo. Hindi tayo pwedeng abutan ng gabi sa biyahe. Nakakainis. Sana kunin na lang po ako ni Papa. Nagdadabog na tinungo ni Jeffer ang kanilang kwarto para magbihis. Hindi pa nakontento ay ibinalibag pa nito ang pinto pasara.
Si Karina naman ay napabuntong hininga na lang. Kung hindi lang sana dahil sa madalas niyang bangungot ay hindi siya magiging ganon kasungit sa kanyang nag-iisang anak. Ginagawa lang niya ang kanyang papel bilang solong magulang dito. Sa loob ng kanilang kwarto ay wala namang kamalay-malay si Karina na habang nagbibihis si Jeffer ay pinagdidiskitahan nito ng nadaramang pagkainis ang suot na kwintas. Sinira nito ang palawit na binalot na telang itim. Nakakainis. Yan ang dapat sa'yo. Sirain. Sinabi na nga ayaw ko sumama eh. Nung klase kang proteksyon daw. Di mo nga ako pinaglaban kay mama. Nakakainis talaga. Jeffer, may kausap ka ba riyan ha? Naku, bilisan mong magbihis at aalis na tayo. Nakatawag na ako ng tricycle na maghahatid sa atin sa terminal. Itinapon ni Jeffer sa bintana ang kanyang kwintas matapos niya itong tuluyang masira. Mangyak-ngyak pa siya habang tinatapos ang pagbibihis. O na po ma, nandyan na po. Kasi naman kasi. Makaraan ng ilang minuto ay lumabas na nga sina Karina at Jeffer. Ipinagpaalam lang saglit ni Karina sa kanilang landlady ang kanilang boarding house at bumiyahe na sila papuntang terminal. Habang nasa biyahe ay pinagsasabihan ni Karina si Jeffer. Ipinauunawa niya sa anak kung bakit siya nagsusungit dito. Bilang isang responsableng magulang ay kailangan palagi ipinapaliwanag sa anak ang bawat niyang paghihigpit o pagdidisiplina. Anak, kung nasungitan man kita kanina, hindi yun basta pagsusungit lang. Love kita kaya kailangan kitang pagalitan paminsan-minsan, lalo na kung tungkol sa kaligtasan mo. Hindi kasi kita pwedeng iwanan kina Tita Mina mo eh. Hindi porket mababait sila sa atin ay ipinagkakatiwala na kita sa kanila. Hindi pa natin sila gaanong kilala anak. Tsaka nasa Maynila kasi tayo eh. Ibang mga tao sa Maynila sa mga tao sa probinsya. Paano pong iba? Saka matagal ko na rin po kayang kakilala si Cholo. Mabait po talaga siya ma. At dahil anak po siya ni Tita Mina, sigurado pong kahit si Tita Mina ay talagang mabait. Bata pa si Cholo anak, pareho kayo. Paglaki nyo ay tsaka palang lilitaw ang totoo nyong ugali. Tsaka tulad ng palagi kong sinasabi sa'yo, hindi ka pwedeng basta-basta magtitiwala sa kabaitang ipinapakita sa'yo ng mga nakatatanda. Ang mga matatanda ay magaling mameke ng ugali. Yung inaakala mong mabait na ugali ay baka kunwari lang, pero may itinatago palang masamang ugali. Ganun po ba? Ikaw ma, matanda ka rin ah. Ganun ka rin po? Hindi ako ganun anak, pero karamihan ng mga matatanda ay ganun, lalo na dito sa Maynila. Maraming plastic dito sa Maynila eh. Ako naman ay marunong lang din makipagplastikan kapag plastic din ang pakikitungo sa akin. Sa probinsya po, mga plastic din po mga matatanda ron? Ay hindi ganun anak. Kumpara rito sa Maynila, mas konti lang ang mga plastic sa probinsya. Pero meron pa rin namang mga plastic, pero konti lang. Kumbaga ay mas lamang ang mga totoo ron kung makitungo. Doon kasi halos magkakakilala ang mga tao. Dito sa Maynila, ibang-iba rito. Mas mahirap makisalamuha sa mga tao rito dahil sa plastikan. Naiintindihan ko na po. Mas totoo pong ugali ng mga tao sa probinsya kaysa po rito sa Maynila. Ayan, tama anak, nakuha mo. Pagdating natin sa Bicol, makikita mo mismo kung paano ang mga tao ron. Isa pa, mas mababaw at simple lang ang kaligayahan ng mga tao roon kaysa rito sa Maynila. Makikita mo sa piyestahan doon kung gaano sila kasasaya. Tumango-tango si Jeffer sa mga sinasabi ni Karina. Ang kaninang pagsisimangot nito sa pagkainis dahil sa pamimilit dito ni Karina na sumama ay nabura na sa kanyang mukha. Pero ma, parang kinakabahan ako. Ikaw po ba ma? Hindi po kayo kinakabahan? Ha? At bakit ka namang kinakabahan anak? Ako'y hindi naman kinakabahan. Excited nga ako eh. Tsaka ano naman ang dapat mong ikakaba anak? Ewan ko ma, kung bakit ako kinakabahan. Hindi ko po may paliwanag eh.
Saglit na napaisip si Karina habang pasimpleng inoobserbahan ng anak. Sigurado ay dahil lang yan sa unang beses mo palang bumiyahe ng malayo, anak. Basta wag ka na munang gaanong mag-isip-isip ng kung paano kaya ang itsura ng Bicol. Magkwentuhan na lang tayo habang bumabiyahe. O kaya ay tumingin-tingin ka sa labas. Marami tayong madadaanang magagandang lugar. Nagpatuloy ang biyahe ng mag-ina hanggang makasakay na sila ng bus na biyaheng papuntang Dait, Camarines Norte. Nang nakakatatlong oras na sila sa biyahe ay noon lang napansin ni Karina na wala na palang suot na kwintas ang anak. Kabadong tinanong niya ito. Teka Jeffer, anak, nasan pala ang kwintas mo na sabi ko sa'yo'y dapat palagi mong suot? Nagkakamot naman ng ulong sumagot si Jeffer. Halatang guilty ito sa ginawang pagsira at pagtapon ng kwintas na yon. Naku ma, sorry po. Po kasi nasira ako po sa bahay kanina sa inis ko sa pagpilit nyo sa akin na sumama. Naihagis ko na rin po sa bintana. Nakalimutan ko po yung bilin nyo sa akin tungkol dun. Sorry po talaga. Ay naku naman anak, bakit mo sinira yun? Proteksyon mo yun. Hindi mo dapat sinira yun. Paano ngayon yan? Wala kang proteksyon. Diyos ko naman. Di bumili na lang po tayo ng bago. May mga tindahan naman po tayong madadaanan eh. Hindi basta-basta nabibili yun anak. Sa paranormal expert pa galing yun na kinonsulta ko dati. Ano pong paranormal expert? Ay basta, hindi mo maiintindihan. Siguro'y kila Tita Lilia mo na lang ako maghahanap ng bagong kukonsultahin ko. Hindi pwedeng matagalang wala kang proteksyon. Nanggigigil ako sa'yo anak sa ginawa mo. Nakuha mong suwayin ang kabilin-bilinan ko. Sorry po talaga ma. Sa susunod, hindi ko na po ulitin. Siya, palit tayo ng pwesto anak. Mas tamang dito ka sa tabi ng bintana. Ay, nakakainis talaga. Pero wala na ako magagawa kundi ipagdasal na lang ang kaligtasan nating dalawa. Ikaw rin, magdasal ka. Naturuan naman kita kung paano magdasal at kung ano ang mga dapat ipagdasal. Hilingin mo sa Diyos na iadya tayo sa kapahamakan at gawing ligtas ang biyahe natin. Sige po ma, magdadasal na po. Sabay pang tahimik na nagdasal ang mag-ina habang parehong nakapikit at nakaposisyong magkadikit ang mga palad. At sabay din silang natapos. Pagmulat nila ng mga mata ay sakto namang huminto ang bus at may ilang sumakay. Kabilang sa mga sumakay ay matandang mag-asawang parehong ubanin na ang mga buhok. Sa pwesto nila tumabi ang mga ito. Sila'y sina Aling Belen at Mang Modesto na parehong mga nasa 60 anyos na pataas ang edad. Makikitabi kami mga iho at iha. Wala na kasing bakante at dito sa inyo ang maluwag-luwag pa eh. Pwede naman sigurong pakikandong na lang si Bulilit na pogi. Ay sige lang ho, tumabi lang ho kayo. Jeffer, kandungin na lang kita anak ha. Pumayag namang magpakandong si Jeffer. Hindi naman sila nagkagipitan dahil pareho namang may kapayatan ng dalawang matandang mag-asawa. Habang umaayos ng upo ang dalawang matanda, ay kapansin-pansin ng kakaibang pasimpleng pagsulyap ni Aling Belen kay Jeffer. Panaka-naka ring sumisingkit ang mga mata nito at halatang may malalim na iniisip. Pwede ba ako magtanong iha? Ha? Ano ho yun? Pero una pala, ako si Belen at ito naman ang asawa kong si Modesto. Ah, ako naman po si Karina. Jeffer naman po ang pangalan nitong anak ko. Saan kayo sa Bicol pupunta? Makikipiesta po kami sa kaibigan kong taga Camarines Norte. Tuloy doon na rin po kami magbabakasyon. Kayo po? Kami naman pang-4 na beses namin ito na babiyahing pa Bicol. Shhh! Huwag kang maingay ha. Itong asawa ko isang antingero. Ako naman ay malakas makiramdam ng negatibong enerhiya sa paligid. Pupuntahan namin doon ang isa naming kamag-anak dahil parang may nang-aaswang daw sa banda sa kanila. Dadala namin sila ng epektibong mga pangontra at mga langis na pantaboy at panlaban sa mga aswang na inihanda ni Modesto.
Hindi ba, Modesto? Oo, iha. Ganon nga. Dumadami na naman ang mga gumagalang aswang sa parte ng Bicol eh. Hindi mo ba alam yon, iha? Siguro ngayon pa lang kayo makakapunta ng Bicol. Mag-iingat kayo. Lalo na't may negatibong enerhiya akong nararamdaman dito sa anak mo. Medyo nanlaki roon ang mga mata ni Karina. Talagang napalingon siya sa direksyon ni Aling Belen. Talaga ho? May nararamdaman kayo sa anak ko? Ano hong negatibong enerhiya? Hindi ko pa sigurado kung ano. Pero parang nakargaan siya nang hindi ko matukoy kung kamandag ng ano. Basta, hindi maganda ang kutob ko rito kay Jeffer. Kamandag? Nang ahas po ba? Sisingit lang ako ha. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, iha, na hindi lang ahas ang may kamandag. Ako bilang isang antingero pamilyar sa kamandag ng ilang mga elemento sa paligid. Kabilang na rin dito ang kamandag ng ilang mga aswang. Ibig niyo po bang sabihin, kamandag ng elemento o aswang ang meron sa anak ko? Ganon nga, iha. Yun lang, mahirap tukuyin kung anong elemento o uri ng aswang. Pero makukontra natin ang kamandag sa pamamagitan ng iba't ibang langis o halo-halong mga halamang erbal ng mahusay na albularyo. Tama. At siya nga pala, ako mismo, iha, ay bali isa ring albularya. Kaya lang ay kulang pa ako sa sapat na ensayo. Pero kahit papano ay may ilan na akong natuklasang mabibisang pangontra laban sa iba't ibang kamandag. Matanong ko lang ho kayo, paano po nakargahan ng kamandag ang anak ko? Ganyang alinman sa elemento o aswang ang may kagagawan. Posibleng nakagalaw ang anak mo ng bagay na nagsisilbing medium na mga elemento. Kung aswang naman, pwedeng napahiran siya ng laway o kaya nakakain ng pagkaing bigay ng isang aswang na nilagyan ng kamandag. Nababahala at malalim na napaisip si Karina. Pilit niyang inaalala kung paanong posibleng nakargahan si Jeffer ng sinasabi ng dalawang matanda na kamandag. Ganun po pala. Diyos ko, ano kayang medium ang nagalaw ng anak ko? Tsaka imposible naman pong aswang ang naglagay sa kanya ng kamandag. May aswang po ba sa Maynila? Meron na rin, iha. Namadayo rin ang ilan sa Maynila at nang bibiktima sa kakaibang paraan. Tuso ang mga aswang, iha. Lahat ng paraan ay sinusubukan nila. Tulad niyang sa anak mo. Hindi mo na mamalayan nakargahan na pala. Parang marka na rin yan. Markado na nila ang anak mo. Hala, paano pong markado? Ibig sabihin po ba'y posibleng bigla na lang nilang atakihin ang anak ko kapag nakahanap sila ng tiyempo? Malungkot at sabay na tumango ang dalawang matanda bilang tugon sa tanong na yun ni Karina. Oo, iha. Ganun nga. Kaya kailangan mong mahigpit na bantayan ng anak mo. Kailangan mabigyan siya ng proteksyon ng isang pangontra o pantaboy ng aswang o kahit ng elemento. Sandali. Modesto, may dala ka naman sigurong pasobra riyan na pangontra na pantaboy na rin. Ay, oo, Belen. May pasobra talaga akong dinala para ikako kung may espesyal na sitwasyong tulad nga nito. Ay, nako, Karina, iha. Maswerte ka at kami ang nakatabi ninyo. Kung hindi, paano na lang kaya itong si Jeffer? Kaya nga. Sa kauna pa lang kanina naramdaman ko na talaga ang kamandag sa batang ito. Sakto namang dito sa pwesto nyo ang maluwag pa. Itinaon talaga ng Diyos. Ay, salamat po sa Diyos. Katunayan po ay katatapos lang po naming magdasal ng anak ko kanina para sa kaligtasan namin nang sumakay kayo. Mukhang kayo po talaga ang sugo sa amin ng Diyos. Salamat po talaga. Ikinuwento na rin ni Karina ang tungkol sa kanyang madalas na mapanaginipan. Isinama na rin niya ang tungkol sa minsang pagpapakonsulta sa isang paranormal expert at ang proteksyong kwintas na ibinigay nito kay Jeffer.
Yun nga po sinira po pala at tinapon ng anak ko ang kwintas na yun na may palawit pong binilot na telang itim. Kaya ngayon po ay wala siyang proteksyon. Ay nako, kung elemento ang naglagay ng kamandag sa anak mo, oo, may magagawa naman ng isang paranormal expert. Mga elemento at panaginip ay sakop naman nila. Pero pagdating sa mga aswang, walang sapat na kakayahan ng isang paranormal expert laban sa kanila. Isang antingero na sinamahan na rin ng tulong ng albularyo ang kailangan. Sa puntong ito'y iniabot na ni Mang Modesto kay Karina ang isang botelyang may lamang langis na hinalungkat pa nito sa dalambag na puno ng kung ano-ano. Ito, iha. Ito ang kailangan ng anak mo. Mangontrang langis siya na pantaboy na rin pareho ng kahit na anong klase ng elemento at aswang. Pinagtulungan naming ihandayan itong asawa ko. Naku, salamat po ng marami, Mang Modesto. Kaya lang wala po akong dalang extra na perang pambayad dito Ayos lang po ba na wala akong maiabot? Ay, hayaan mo na, iha. Libre lang naman yan. Siya nga, hayaan mo na, iha. Hindi rin naman talaga kami nagpapabayad. Ang mas importante sa amin ay ang makatulong at hindi ang kumita ng pera. Para sa aming mag-asawa, ang tunay na serbisyo sa mga tao ay hindi natatapatan ng pera. Naku, salamat po talaga ng marami, Aling Belen. Sana ang mga politiko rin ay katulad nyo ng pananaw. Yung kapakanan talaga ng mamamayan ang iniisip at hindi lang ang pagpapataba ng kanilang mga bulsa. Ay nako, iha. Huwag mo nang isingit ang politika sa usapan natin. Ayaw kong sumakit ang ulo ko sa talamak na korupsyon sa bansa natin. Yang kaligtasan ninyo ng anak mo ang tutukan mo. Saka, teka nga pala, saang lugar nga ulit kayo makikipiesta? Sinabi naman ni Karina ang eksaktong barangay ng kaibigan niyang si Lilia. Nagkwento rin siya ng kaunti tungkol dito at kung paano niya ito nakilala. Ang Lilia na yon ang nag-imbita sa inyo. Pero sigurado ka bang kilala mo siya, iha? Oo naman, matagal ko na rin po siyang nakasama at naging kaibigan nung nasa Maynila pa siya. Pero simula po nang mag-leave siya sa pinagtatrabahuhan namin, hindi na po siya bumalik. Nag-asawa na po kasi, kaya medyo matagal na rin po kaming hindi nagkikita. Hindi naman sa sinisiraan ko ang kaibigan mo, iha. Saka, hindi ko nilalahat ang mga taga Bicol dahil taga Bicol din naman ang ilan naming kamag-anak. Ang sa akin lang para lang alam mo, mag-iingat kayo sa pakikisalamuhan ninyo kapag nandun na kayo sa Bicol. Baka hindi nyo alam may lahing aswang na pala ang nakakasalamuhan ninyo. Mahirap na kapag may nakakainkwentro kayong kahit isa. Yang bigay ko sa inyong langis, iha. Yan ang magsasabi sa inyo kapag aswang ang nakasalamuhan ninyo. Kukulo ang laman yan kapag may napalapit sa inyo na aswang. Pero sa gabi lang yan tumatalab. Sa umaga ay hindi. Kaya wag na wag niyong iwawala yan, iha. Lalo na't may karga ng kamandag ng aswang ang iyong anak. Malakas ang kutob kong sinusundan kayo. Posibleng nakasakay lang din dito sa bus. O kaya nagabag lang mismo sa pupuntahan ninyo. Hala, katakot naman ho. Pero wala naman hong sinasabi sa akin si Lilia na may gumagalang aswang sa lugar nila. Tsaka parang napaka-imposible naman hong aswang mismo ang kaibigan ko. Kung aswang ho siya, sana noon pa niya ako biniktima nung nasa Maynila pa kami. Magkatabi nga ho kami palagi noon kung matulog Hindi natin masasabi, iha. Pag-alinlanganan mo pa rin ng pagkatao ng kaibigan mo. Iba-iba ang katusuhan ng mga aswang. At posible ring may iba-iba silang ritual. Kaya mag-iingat ka pa rin sa kaibigan mo kapag nandun na kayo, ha? Tandaan mo, buhay mo at ng anak mo o kaligtasan ninyo ang nakasalalay rito. Hindi pwedeng basta magpakampante ka na lang dahil lang sa kaibigan mo ang isang tao. Malalim yung pinag-isipan ni Karina. Pero kahit anong gawin niyang isip ay hindi niya masasabing baka aswang nga si Lilia.
Tinatanggihan ng kutob niya ang ideyang ganun nga ang kaibigan. Isa pa'y inaanak ni Lilia si Jeffer, kaya napaka-imposibleng gawan sila nito ng masama. Sa punto ring ito ay biglang sumingit si Jeffer sa usapan na kanina pa tahimik lang na nakikinig sa tatlo. Ma, wag na po kaya tayong pumunta kina Tita Lilia. Umuwi na lang po tayo pabalik. Parang nakakatakot naman po pala sa kanila eh. Bago sumagot si Karina, ay tumanaw muna siya sa bintana ng bus at tiningnan kung nasa na sila. Naku, malapit na tayong makarating anak. Nakakahiya sa tita mo kung hindi tayo pupunta ron. Tsaka huwag kang matakot sa usapan namin anak. Malabong aswang ang tita mo. Heto't binigyan nila tayo ng pangontra at pantaboy na langis laban sa mga aswang. Isa pa'y hindi rin tayo pababayaan doon ng tita ninang mo. Kung ganun tutuloy pa rin pala kayo. Kung sa bagay, mahirap din bumaba pa para mag-abang ng sasakyan pabalik. Hapon na rin. Delikado kapag naabutan kayo ng takip silim sa daan. Basta kapag nandun na kayo, ay maging mapagmasid kayo. Ay teka, kailangan pala may magagamit din kayong panlaban sa mga aswang kung sakaling may makaengkwentro kayo. Binalingan ni Aling Belen si Mang Modesto. May itinanong siya rito. Modesto, may mga dala ka rin bang ekstrang panlaban sa mga aswang? Bigyan mo ng kahit man lang isa si Karina. Para naman kung sakali maprotektahan niya itong si Jeffer. Agad namang hinalungkat ulit ni Mang Modesto ang dala niyang bag. Nako, wala pala akong dalang ekstrang panlaban, Belen. Sakto lang na tig-isa tayo ng krusipihong balaraw ang nandito. Yung mga bagong paggawa ko sa isang panday, hindi ko pala naidala. Krusipihong balaraw? Ano po yun? Pasimpleng ipinasilip ni Mang Modesto kay Karina ang tinutukoy nito. Hindi dito yon mailabas ng tuluyan dahil baka may ibang nakakita at pag-isipan sila ng kung ano. Napatango-tango naman si Karina nang makita niyang yung pala ay isang patalim na gawa sa pilak at hugis krus ang hawakan. Yang sa akin, Modesto, ay ibigay mo na lang kay Karina. May dagdag proteksyon pa naman tayo, yang itinatago mong medalyon. Kahit papano kung may krusipihong balaraw sila, ay mga aswang mismo ang iiwas sa kanila. Kung sa bagay, o siya, sa'yo na itong isang krusipihong balaraw, iha. Kinatatakutan ito ng mga aswang. Gawa ito sa purong pilak. Manghihina sila ng tuluyan kapag nasugatan sila nito ng kahit daplis lang. Pero tulad ng sa ibinigay ko rin sa iyong langis, ito ay tatalab lang sa gabi. Sa umaga, itago mo itong maigi. Kapag nakita ito ng isang aswang, siguradong agad itong kukunin, sisirain o itatapon. Kailangang palagi nyo itong dala at maingat na nakatago. Naku, salamat po ulit ng marami sa sandatang ito, Mang Modesto, Aling Belen. Walang anuman, iha. Hayan, siguro naman sapat na mga ibinigay namin sa inyo ng anak mo. Para kahit papano hindi kayo basta-basta makakanti ng mga aswang sa pupuntahan ninyo. Basta, wag nyo lang iwawala ang mga yan o ilalantad ng basta na lang. Oras na makita yan ng mga aswang, ay agad nila yang pupuntiryahin para mailayo sa inyong mga kamay. Sige na, itago niyong maigi. Itago mo iya sa alam mong hindi pagsususpetsa ng mga aswang sa paligid-ligid. Habang nagsasalita si Mang Modesto'y nanghahaba ang leg nito sa pagtanaw sa bintana ng bus. Inaalam nito kung nasa na sila banda. Kapag kuwan ay tumayo na ito habang alalay na nakahawak sa likuran ng upuan sa harapan. Nako, paano ba yan? Bababa na pala kami rito, iha. O Belen, hindi ba't dito na yung dadaanan nating ikamong kamag-anak mo rin? Alerto namang napalingaling nga rin sa labas ng bintana si Aling Belen. Naningkit pa ang mga mata nito dahil medyo nanlalabo. Ay, oo, Modesto. Dito na nga yun. Ay nako, kailangan na namin bumaba, Karina, iha. Basta
yung mga ibinili namin tungkol dyan sa ibinigay naming langis at krusipihong balaraw ha. Ingatan yung maigi mga yan at huwag iwawala o ipakikita man kahit na kanina kapag nakarating na kayo sa pupuntahan ninyo. Sa gabi naman, hanggat maaari huwag na kayong magtatagal sa labas. Kung hindi naman ninyo maiwasan doon lang kayo sa matataong lugar. Bantayan mong maigi iha itong si Jeffer ha. Maging alerto kayo palagi at maging mapagmasid. Tandaan nyo, tuso ang mga aswang. Inuulit ko, tuso. Halatang medyo nalungkot naman si Karina nang magpaalam sa kanila ang matandang mag-asawa. Habang sinasariwa ang mga bili ng mga ito'y medyo kinakabahan din siya. Napatitig pa nga siya sa hawak niyang nakabalot na krusipihong balaraw. Naku, wag po kayong mag-alala sa amin, Aling Belen, Mang Modesto. Susundin po namin ng maigi ang mga sinabi nyo. Tsaka tiyak po na hindi kami pababayaan ng kaibigan kong si Lilia. Maraming salamat din po talaga sa mga binigay nyo sa amin ha. Sana balang araw ay makaganti rin kami sa malaking tulong ninyong ito sa amin ng anak ko. At tuminto na nga ang bus sa bababaan ng dalawang matandang mag-asawa. Bago tuluyang bumaba, ay hinipo-hipo pa ng mga ito ang ulo ni Jeffer. Pakabait ka ha, Jeffer. Huwag pasaway sa iyong nanay. Opo, Lola. Mag-iingat din po kayo ni Lolo ha. Nang tuluyan ng makababa sina Aling Belen at Mang Modesto, ay umandar na ulit ang bus. Nooy patanghali na. Bago pa man makarating sa isang bus stop ang kanilang sasakyan, ay mismong sa bus na nananghalian na mag-ina dahil may dala naman silang baon. Nagtuloy-tuloy lang ang mahabang biyahe bandang hapon. Samantalang si Karina ay nawiwili sa pagtanaw-tanaw sa magagandang tanawin sa labas ng bintana. Si Jeffer naman, habang tumatagal, ay lalo namang hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Siyempre ay hindi na ito kandong ni Karina. Napansin ito ni Karina. Jeffer, may problema ba? Bakit hindi ka mapakali? Iwan ko nga rin po, May. Hindi ko po alam kung bakit parang basta ewan ma. Medyo naguluhan si Karina sa ekspresyon ng mukha ni Jeffer. Ramdam niyang may hindi talaga ito magandang nararamdaman. Walang ano-ano'y naisip niyang i-check ang botelyang may lamang langis na bigay sa kanya ni Mang Modesto. Sinuri niya itong maigi at pinakiramdaman. Sinubukan din nila itong idikit sa katawan ni Jeffer. Napansin niyang medyo kumalma naman ang anak. Kaya naman inilabas na lang ni Karina ang dala niyang maliit na pouch. Isinilid niya rito ang botelyang may langis. Pati na rin ang nakabalot na krusipihong balaraw ay ipinakandong ito kay Jeffer. Kandungin mo muna ito, anak. Hawakan mo ng mahigpit. Basta kung may mararamdaman kang kakaiba riyan, magsabi ka lang sa akin, ha? Opo ma, sige po. Ilang saglit lang ay tuluyan ng naging kalmado si Jeffer at unti-unting inantok. Nang makatulog ito, kahit papaano'y nabawasan ang pag-aalala ni Karina. Kaya lang ay napunta naman ang pag-iisip niya tungkol sa kaibigan niyang si Lilia. Inalala niya simula nang una niya itong makilala noong nasa Maynila pa ito at naghahanap ng trabaho. Lahat ng detalye ay inisa-isa niya. Sinubukan niyang maghanap ng kahit isang bagay na magdidiin dito sa posibilidad na isa itong aswang. Pero maging nang siya ay antukin ay wala siyang pruwebang nahita. Malapit nang magdapit hapon nang maalimpungatan si Karina mula sa kanyang pagkakaidlip. Eksakto pang naroroon na sila sa terminal ng bus ng Camarines Norte. Si Jeffer noon ay gising na rin at muli na namang naging hindi mapakali. Ma, dito na po ba tayo bababa? Parang natatakot po ako bumaba, ma. Hindi po maganda talaga ang pakiramdam ko. Oo, anak. Dito na nga tayo bababa. Teka, ano ba kasi ang nararamdaman mo? Ewan ko po, ma, pero parang ayaw ko po talagang bumaba eh. Parang gusto ko na pong umuwi. Sus, anak. Kung kailan naman nandito na tayo tsaka ka pa naman mag-iinarte ng ganyan. Sabi ng tita Lilia mo, susunduin daw nila tayo sa terminal.
Teka pala, titetext ko ang ate Amalia mo na nandito na tayo. Pagka-text pa lang ni Karina sa kanyang cellphone, ay nagulat na sila ni Jeffer nang may isang babaeng biglang lumapit sa kanila. Yun ay si Amalia mismo. May kasama itong dalawang lalaking hindi nalalayo ang edad dito. Nung unay medyo nag-aalangan pang lumapit ang tatlo na parabang may bagay na humihila sa mga ito paatras. Medyo iwas sa mga ito na makalapit kay Jeffer kaya kay Karina mas lumapit. Tita Karina, nandito na po pala kayo. Kanina pa po talaga namin kayo hinihintay at inaabangang sumulpot dito sa terminal. Ito po ba si Jeffer? Siya na nga, Amalia. At inabangan niyo pa talaga kami rito, ha? Teka, sino tong mga kasama mo? Ipinakilala ni Amalia kay Karina ang dalawang binatilyo na kasama nito. Ang mga ito ay mga pinsan daw ni Amalia. Nagpasama raw ito dahil ang mga ito raw ang may service na sasakyan na maghatid sa kanila sa kanilang baryo. Ah, ganun pala. E di paano? Ihatid niyo na kami ni Jeffer sa inyo, Amalia, at malapit na rin magtakip silim. Naku, gustong-gusto ko nang makita at makakwentuhan ng inay mo. Masaya ba talaga ang piyesta sa baryo niyo? Naku tita, sinasabi ko sa inyo, hindi niyo makakalimutan ang magiging karanasan niyo sa pakikipiesta sa amin. Lalo na po itong si Jeffer. Aba sige, sabikin niyo itong si Jeffer. Naku, kung alam niyo lang, halos gusto na niyang umuwi kagad ng Maynila kararating nga lang namin. Ano Jeffer anak, ang ate Amalia mo na mismo ang nagsasabi na tiyak na mag-e-enjoy tayo rito. Ngunit nanatiling nakasimangot si Jeffer at iniirapan lang ang tatlong bagong kasama. Hala tita, bakit parang ang suplado naman po yata nitong si Jeffer? Naku, hayaan mo na muna Amalia. Alam mo kasi, ngayon lang yan nakaluwas ng probinsya . Naninibago baga. Pagtagal ay mawiwili rin siguro ito rito sa Bicol. Sa bagay nga tita. Tsaka teka po, ano po bang laman niyang kandong niyang maliit na bag? Binalingan ni Amalia ang isa sa mga pinsan nito. Pasimple nitong kinindatan na lingid sa kaalaman ni Karina. Ato, ikaw na nga munang magdala ng bag ni Jeffer. Ikaw naman Ted, dalhin mo na rin ang mga gamit nila tita sa tricycle at nang makabiyahe na tayo. Ay teka Amalia, ako nang magbibitbit ng… Ngunit hindi na natapos ni Karina ang sinasabi. Mabilis na kasing kinuha ni Ato ang tinutukoy niyang maliit na bag na naglalaman ng mga bagay na bigay sa kanila ng mag-asawang sina Aling Belen at Mang Modesto. Hayaan nyo na si Ato, tita. Hindi naman niya maiwawala ang gamit nyo . Para kasing dahil sa bitbit niya, hindi kayo komportable ni Jeffer. Hayaan, tignan nyo medyo hindi na siya nakasimangot, tita . Ah, sige. Basta ingatan lang sana niya ang bag ha. Importante kasi ang laman niyan . Mamaya ay ipapakita ko rin yan at ipapasuri ko sa inay mo. Ganun po ba, tita? Ato, ingatan mo raw yan ha. Siya, paano po tita? Tara na pong sumakay ng tricycle at ihahatid na po namin kayo sa amin. Sabik na rin kayong makita ni inay, pati po itong pogi kong kinakapatid. At bumiyahe na nga sila papunta sa baryo mismo ni na Amalia. Nagsiksikan sa loob ng tricycle sina Karina, Jeffer at Amalia. Si Ato naman ay sa likuran ng driver na si Ted na kaangkas. Walang kamalay-malay si Karina na habang nasa biyahe sila ay lihim palang binubuksan ni Ato ang munting bag na dating bitbit ni Jeffer. Halata sa ekspresyon ng mukha nito ang pagdududa sa laman nito. Medyo nanlaki ang mga mata nito nang masilip ang laman ng bag. Pagkaraan ay parang may iniisip habang muli itong isinara. At ang mga kamay nito ay bagyang nanginginig na hindi maintindihan. Sa wakas ay nakarating din sila sa Baryo Alayaw, sa mismong bahay ni Lilia. Napakaraming makukulay na mga banderitas ang nakasabit sa mga lansangan. Maririnig din ang tunog ng banda at ang programang nangyayari sa munting plaza. Masiglang masigla ang aura ng mga tao at parang walang kahit anong negatibong meron. Isa lang ang kakaibang napansin ni Karina sa baryo. Bagay na gusto sana niyang itanong kay Amalia. Pero sinarili na lamang muna niya.
Siguro'y nagkataon lang na wala talaga mga bata sa baryo at puro may edad lang ang meron. Noon ay eksaktong patakip silim na rin. Naroon na sina Karina at Jeffer sa pasadyang silid na inilaan para sa kanila ni Lilia. Nagkausap rin pala ang dalawang magkaibigan. Lilia, totoo bang may gumagalang mga aswang dito sa Bicol? May nakausap kasi ako sa biyahe na dalawang matanda na nagsabi sa akin na mayroon daw. Totoo ba? Kinumpirma naman yun ni Lilia at sinabing wag daw silang mag-alala dahil protektado sila ng pamilya ni Lilia. Kaya raw hindi nagsasabi si Lilia ng tungkol doon ay para raw hindi matakot si Karina lalo na si Jeffer. Totoo pala, pero bakit naman inimbita mo pa kami rito? Sana'y hindi mo na lang kami inimbita. May rason daw si Lilia kung bakit kahit may banta ng mga aswang ay inimbitahan pa rin silang mag-ina na makipiesta. Sabi nito ay mahirap daw ipaliwanag. Basta saka na lang daw malalaman ni Karina. Para daw ang lahat sa kapakanan ni Jeffer. Ha? Bakit sa kapakanan ni Jeffer? May alam ka ba tungkol kay Jeffer? Saglit na natigilan si Lilia. Parang may tinatansya muna ito bago nakuhang sumagot kay Karina. Umamin itong may alam nga raw ito tungkol kay Jeffer. Nakargahan daw ito ng kamandag ng aswang. At hindi lang daw basta isa, kundi 2 aswang. Sa kanyang nalaman ay talagang nanlaki ang mga mata ni Karina at ginapangan ng kilabot ang buong katawan. 2 aswang? Diyos ko, pero bakit naman kakargahan ng mga aswang ng kamandag ang anak ko? Ipinaliwanag ni Lilia na ang mga aswang daw na naglagay ng kamandag kay Jeffer ay taga roon daw mismo sa lugar nila. Kabilang daw ang mga ito sa angkan ng mga aswang na taong-taong nag-aalay ng mga bata sa espiritu ng kanilang mga ninuno para patuloy na lumakas ang kanilang pagkaaswang. Ha? Kaya ba walang gumagalang mga bata rito dahil takot silang madukot ng mga aswang ang kanilang mga anak? Mariing tumangutango si Lilia bilang tugon. Diyos ko, bakit naman ganito, Lilia? Bakit kailangan papuntahin mo pa kami rito? Ganyang delikado na pala rito sa inyo. Paano na si Jeffer ngayon? Ayaw kong makuha ng mga aswang ang anak ko. Protektahan mo ang inaanak mo, Lilia. Pinakalma ni Lilia si Karina. Sinabi nitong siya na raw ang bahala para mailigtas si Jeffer sa kamay ng mga aswang na naglagay sa kanya ng kamandag. Tama lang daw na inimbitahan sila sa balwarte mismo ng angka ng mga aswang na yon para maisagawa ang plano ni Lilia na isahan ng mga aswang na yon para hindi makuha si Jeffer at may alay sa takdang panahon. Pero teka, Lilia, bakit alam mo ang lahat ng yan? Ano ang kinalaman mo kung bakit nakargahan ng kamandag ng aswang ang anak ko? Wika ni Lilia ay mahirap daw ipaliwanag ang lahat. Kaya saka na lang daw nito sasabihin kay Karina. Magtiwala lang daw muna siya sa inihanda nitong plano para kay Jeffer. Isa pa ay para raw hindi masira ang plano dahil baka raw mali ang maging pagkakaintindi niya. May kinalaman din daw sa kalagayan ngayon ni Jeffer ang dati niyang asawang si Limuel. Ang ama mismo ni Jeffer na matagal nang hindi nagpapakita sa kanila ni Karina. Si Limuel? Nakita mo si Limuel? Alam mo kung nasan siya? Tsaka ano ang kinalaman niya? Isinalaysay ni Karina na nayanggaw daw si Limuel ng mga aswang. At ngayon ay tau-tauhan na nila sa pangangalap ng mga batang iaalay sa kanilang mga ninuno. Posible raw na may pagkaing nakain si Jeffer na bigay mismo ni Limuel. Tungkol naman daw sa isa pang aswang. Saka na lang daw niya malalaman ang totoong motibo nito. Diyos ko, kinakabahan naman ako sa mga posibleng mangyari. Kailangan nating protektahan si Jeffer ko. Kaya pala palagi kong napapanaginipan na palaging may gustong kumuha sa akin ng anak ko. Yun pala yung mga aswang mismo ang gustong kumuha sa kanya. At sangkot pa si Limuel. Lilia, sigurado ka bang mapoprotektahan mo ang anak ko? Kapag hindi mo siya naprotektahan, ikaw ang sisisihin ko. Hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama sa anak ko.
Kinalma ni Lilia ang biglang pagpupuyos na yun ni Karina sa galit. Sabi nito'y hanggat nasa poder nila si Jeffer, walang mga aswang ang mangangas na kantiin silang mag-ina. Matapos daw ang lahat, ay maintindihan daw niya kung bakit inimbitahan sila ni Lilia. Sa ngayon ay magpahinga na raw muna sila ni Jeffer sa kanilang silid para makabawi sa pagod sa mahabang biyahe. Binilinan din siyang wag na wag silang lalabas ng bahay ngayong gabi nang hindi kasama ang kahit na sino sa mga kapamilya ni Lilia. Ngunit hanggang sa sumapit ang hating gabi ay hindi pa rin mapagkatulog si Karina. Laman ng isip niya ang lahat ng nalaman mula kay Lilia. Isa pang labis na bumabagabag sa kanya ay ang mga kakaibang mga napansin sa mga kaanak ni Lilia. Yung kakaibang mga panakaw na titig na mga ito sa kanilang mag-ina. Lalo na kay Jeffer. Yung nahuhuli niyang pagbubulong-bulungan ng mga ito at parang nagbabantang napapatingin sa kanya. Hindi siya mapakali dahil malakas ang kutob niyang may mali talaga. Lalo na nang mapag-alaman niyang nawawala ang munting bag na naglalaman ng mga ibinigay sa kanya ni na Aling Belen at Mang Modesto. Nang itanong pa nga niya ito mismo kay Amalia, ay parang galit pa itong nagpaliwanag. Nabitiwan daw yon ni Ato habang bumabiyahe sila. Ngayon ay wala tuloy paraan si Karina kung paano malalaman kung may mga aswang sa paligid. Medyo pinagdududahan din niya ang pagkatao ni Lilia. Kung sakaling tama siya, ay sulido sana niyang matutukoy kung hindi sana nawala ang mga bigay na matandang mag-asawa. Habang pinagtatagpi-tagpi ni Karina ang mga impormasyong alam niya, walang ano-ano'y nakarinig siya ng mahinang paghikbi. Ha? Ano yun? Parang iyak ng bata ah. Teka, wala namang bata dito kina Lilia. Saan ba nagmumula ang mahinang iyak na yun? Nilingon pa ni Karina ang nahihimbing na si Jeffer sa kanilang hinihiga ang katre na may kutsyon sa pag-aakalang baka si Jeffer lang pala ang umiiyak. Ngunit nang makitang hindi naman ito umiiyak o nananaginip lang, ay kinatkat ng pagtataka si Karina. Lalo na nang maulit ang mahinang pag-iyak na naririnig. Anong meron at saan nagmumula ang iyak na yun? Dala ng kuryosidad, ay tinalunton ni Karina ang direksyon kung saan posibleng nagmumula ang kanyang naririnig. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang sikretong pintuan. Nalaman niyang may basement pala ang bahay ni Lilia. Maingat at walang ingay siyang bumaba sa isang hagdang kahoy. Medyo madilim sa pangilalim na silid na yon, ngunit namataan niyang may malamlam na bumbilyang nakasindi, kaya kahit paano'y nakikita pa rin niya ang mga bagay-bagay na naroon. Parang nasa loob siya ng isang bodega. Maraming lumang mga gamit at maraming sapot ng gagamba. May nagpaparuot pa rito ring ilang mga daga at mga ipis. Hanggang sa may matanaw siyang parang kulungang gawa sa kahoy. Nang lapitan niya ito'y natutop na lamang niya ang bibig sa pagkagulat. Sa loob ng kulungan nagbubuhat ang mahinang paghikbi. At tulad ng inaakala niya, isa nga itong bata. Nakapiring ang mga mata nito. Natatalian ang bibig ng makapal at malapad na tela. At nakagapos kapwa ang mga paa at mga kamay nito. Napapabulong si Karina sa sarili. Anong ibig sabihin nito? Bakit may batang nakatali rito sa basement nila? Para saan at may ganito? Hindi kaya... Walang ano-ano'y nakarinig sa Karina ng mga kaluskos at mga yabag. Naalarma siya nang mapagtantong may mga bumababa papasok sa basement na kanyang kinaroroonan. Kaya naman ay kabadong dali-dali siyang naghanap ng mapagtataguan. Sakto namang may nakita siyang tumpok ng mga sako na may lamang mga dayami. Doon siya sumiksik. Takip-takip niya ng kanyang mga palad ang bibig at ilong para maagapan ang malakas niyang paghinga dahil sa labis na kaba. Nakita niyang si Amalia at ang dalawa nitong pinsang lalaki na sina Ato at Ted ang mga bumaba. Ginapangan siya ng takot nang mapansing iba ang kulay ng mga mata ng mga ito.
naging kulay pula samantalang hindi naman kulay pula ang liwanag na tumatanglaw sa kanila sa basement. Napansin din niyang medyo maumbok ang bunganga ng mga ito. At nang pabulong na mag-usap ang mga ito, ay napansin niyang may lumitaw na matutulis na mga pangil sa kanilang mga bunganga. Bumaba kaya rito si Tita Karina? Saan kaya siya nagpunta? Naku, baka lumabas na siya ng bahay, mahirap na. Ato, ikaw ang maghanap kay Tita sa labas. Ikaw naman, Ted, ang bahala kay Jeffer. Ako na ang magdadala sa batang nakakulong sa gagawing pang-alay. Hanapin mo na rin si Inay sa kampo, Ted. Siya na ang bahala kay Jeffer. Nagsisunod naman ang mga pinsan ni Amalia sa utos nito. Mabilis na nagsilabas ang mga ito ng basement. Nilapitan naman ngayon ni Amalia ang kulungan kung saan naroroon ang batang nakapiring at nakaposas habang mahinang humihikbi. May inilabas na hiringgilya si Amalia at walang sabi-sabing tinurukan na lamang nito ang nabiglang bata. Ilang sandali lang ay agad na itong lumupasay sa sahig na parang lantang gulay. Kumuha ng sako si Amalia at isinilid dito sa katinalian ng batang nawalan ng malay. Makaraan ay parang walang kahirap-hirap na binuhat ito ng dalaga. Ikinagulat siyempre ni Karina ang kakaibang lakas ngayon ni Amalia. Nang makakyat mula sa basement si Amalia, ay nagmadaling kumilos si Karina. Diyos ko, ano nang gagawin ko? Mukhang mga aswang yata si Lily at ang kanyang mga kamag-anak. Mag-aalay sila ng bata. Diyos ko naman, kailangan kong puntahan kagad si Jeffer. Hindi, dapat maunahan ko si Ted bago pa man niya matangay ang anak ko. Mabilis na umakyat ng hagdanan palabas ng basement si Karina. Nagpapasalamat siya at hindi inilak ni Amalia ang pinto nito. Kung hindi, lalong wala siyang magagawa para iligtas ang kanyang pinakamamahal na anak. Habang umakyat siya'y pabulong siyang nagdarasal. Diyos Ama naming nasa langit, maawa po kayo sa amin. Iligtas mo po kami ng anak ko. Ikababaliw ko po kapag may nangyaring masama kay Jeffer ko. Huwag mo pong itulot na gawin siyang alay ng mga aswang. Ngunit na makarating si Karina sa kanilang silid ni Jeffer ay halos mapahilamos siya sa muka at mapasabunot ng sariling buhok nang makita niyang wala na ang kanyang anak. Jeffer? Hindi ito maaari. Mahabaging Diyos Ama, maawa ka po sa anak ko. Ano na po ang gagawin ko? Walang ano-ano'y biglang narinig ni Karina ang pagtawag sa kanya ni Jeffer. Nagbubuhat ito sa labas. Paulit-ulit ang pagtawag nito na pahina ng pahina. Jeffer? Nasaan ka, anak? Jeffer? Ang anak ko! Mabilis na sinundan ni Karina ang mga naririnig niyang mga kaluskos at mga yabag. Sigurado siyang si Ted John at posibleng buhat-buhat din ito ang kanyang anak. Mga hayop kayong mga aswang kayo. Malalagot kayo sa akin kapag sinaktan niyo ang anak ko. Hindi ako natatakot sa inyo. Isinusumpa ko. Uubusin ko ang buong angkan niyo oras na galawin niyo ang anak ko. Lahat ng paraan ay gagawin ko para lang makapaghiganti ako sa inyo. Paglabas ni Karina ng bahay ni Lilia ay lumingalinga siya. Hinanap niya kung saang direksyon posibleng pumaroon si Ted. May napansin siyang parang dumaang bugso ng hangin sa isang banda papunta sa isang parting maraming mga puno. Pinakinggan niya ang kanyang kutob at ang direksyong yon ang kanyang sinundan. Pasalamat na lang siya at maliwanag ang buwan sa kalangitan. Kahit paano ay nakikita niya ang kanyang dinaraanan. Tahimik lang na nakiramdam si Karina sa paligid habang mabilis na naglalakad. Kung ano-anong mga kaluskos ang kanyang naririnig. May mangilan-ngilan ding mahihinang mga atungal. Sinyalis na may mga aswang sa paligid. Pero sa halip na matakot siya'y mas galit ang nanaig sa kanyang dibdib. Makaraan ng mahabang paglalakad at patuloy na paghahanap kung saang posibleng dinala si Jeffer, ay may kumusyong napansin si Karina sa isang banda. Natigil siya nang makarinig siya ng mahihinang mga atungal. Paglingon niya sa isang banda ay namataan niya sa di kalayuan ang mga bulto ng kung anong mga nilalang na may buwaghag na mga buhok at nagtutulis ang mga kuko.
may namataan din siyang parang nagpapaningas ng apoy. Mga aswang, Diyos ko, baka tuluyan na nilang nakuha ang anak ko. Hindi pwedeng maialay nila ang anak ko. Naganap si Karina ng kahit na anong bagay sa paligid na magagamit niya bilang pandepensa sa sarili kung sakaling atakihin siya ng mga aswang. May nakita naman siyang malaking sanga ng puno na matutulis ang isang dulo. Mukhang kidlat ang pumutol at humugis dito. Dala-dala ito'y maingat siyang lumapit sa pinangyarihan ng komosyon. Nagtago siya sa malalagong mga halamang naroroon. Ito na kaya ang kampo ng mga aswang? Nasa na kaya ang anak ko? Diyos Ama, ituro mo po sa akin kung nasa ang anak ko. Ililigtas ko ang anak ko. Ang nakikita ni Karina ay pagtitipon nga ng mga aswang. Sa gitna ay may malaking siga ng apoy. Malapit naman dito'y may paekis na nakatulos na 2 malalaking kahoy. Sa isang tabi naman ay may isang pahabang lamesa. May mga nakapatong ditong isang matalim at mahabang itak. May mangkok na gawa sa bao ng nyog. Sa ibaba naman ng lamesa ay may isang malaking planggana. Isang matandang aswang na lalaki na sobrang nakakatakot ang itsura ang pumagitna sa pagtitipon. Dumagundong ang boses nito nang magsalita. Talagang kinilabutan si Karina habang pinapanood kung ano ang susunod na mangyayari. Malamang ay yun ang pinuno ng mga aswang. May dala-dala itong isang malaking antigong banga na may takip. Kung ano ang laman nito'y hindi alam ni Karina. Pero para sa kanya'y para itong lalagyan ng abo ng namatay. Sumenyas ang pinuno at nagwikang ilabas na raw ang batang iaalay. Halos mapatayo at susugod na sana si Karina sa pagtitipon ng mga aswang nang mamataan niya si Ted na buhat-buhat ang walang malay na si Jeffer. Ang anak ko! Paano ang gagawin ko? Paano ko maililigtas ang anak ko laban sa mga aswang na ito? Diyos Ama, pakiusap, tulungan mo po ang anak ko. Agad na paupo at nagkubli sa mga halamanan si Karina nang biglang may isang aswang na lumingon sa banda niya. Tinakpan din niyang maigi ang kanyang bibig para mapigilan ng kanyang pagikbi. Maingat siyang sumilip sa pagitan ng mga dahon. Nawala ang kaba niya nang ang aswang na lumingon sa banda niya ay muling tumutok sa nangyayaring pagtitipon. Ngunit nang muli niyang ibaling ang tingin sa kinaroroonan ni Ted at Jeffer ay nawala na mga ito. Paglingon naman niya sa direksyon ng pinuno ng mga aswang ay nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakagapos na si Jeffer sa magkaekis na mga kahoy sa tabi ng pinuno. Natatakluban ng parang telang supot ang ulo nito. Ay, Diyos ko po, ang anak ko! Hindi! Ang sumunod na nangyari, nagtipon-tipon ang lahat ng mga aswang sa gitna ng kampo. Nagsiyukod ang lahat ng may bigkasin ng kanilang pinuno na kung anong orasyon. Pagkahaba-haba ng orasyong yon. Si Karina ay nagdadalawang isip kung sasamantalain ba ang pagkakataon para puntahan at kalaga ng anak o ano. Hindi dapat ako matakot. Baka wala nang ibang pagkakataon. Ililigtas ko ang anak ko sa lalong madaling panahon, kahit na ikapahamak ko pa ito. Desidido na sanang tatayo si Karina para puntahan at iligtas ang anak, ngunit natigilan siya nang makita niyang pinagtutulungang muling itali ng isang grupo ng mga aswang si Jeffer. Nagtaka siya sapagkat paanong itinatali ulit ang anak niya gayong naitali na kanina. Lalo pa siyang naguluhan nang mapansin sina Lilia, Amalia, Ato at Ted pala ang nagtulong-tulong na yon sa pagtaling muli kay Jeffer. Napansin din ni Karina ang isa pang bata na wala ng saplot sa katawan sa may ibaba ng mga tulos kung saan nakatali si Jeffer. Naisip niyang yun marahil yung batang binuhat ni Amalia. Mukhang isusunod nila ito kay Jeffer. Ang Lilia na yun, pinlano pala niya ang lahat para isahan kami ng anak ko. Nilinlang niya kami. Walang iya siya at ang kanyang buong pamilya. Maghintay kayo at hahanap ako ng tiyempo. Isinusumpa ko ang buong angkan ninyo.
Sa wakas ay natapos din ang inusal na orasyon ng pinuno ng mga aswang. Ang sumunod ay bumaling ito sa nakagapos na si Jeffer. Nooy wala na ang isa pang batang kanina'y nasa may paanan pa ni Jeffer. Pati sina Lilia at mga kasama nito'y wala na rin. Marahil ay sinamantala ng mga itong mabilis na umalis sa eksena nang hindi napapansin. Nang damputin ng pinunong aswang ang matalas na mahabang itak sa ibabaw ng mahabang lamesa, ay kinabahan si Karina. Natutop niya ang bibig ng itutokyo ng pinuno sa may tiyan ng walang malay na si Jeffer. Makaraan ay walang habas na hinubad nito ang suot na kamiseta ni Jeffer. Napapikit ng mariin si Karina dahil hindi niya makayanang tingnan ang posibleng susunod na mangyari. Diyos Ama namin sa langit, nakikiusap po ako. Huwag niyo pong itulot ito sa anak ko. Ano pong kasalanan ng anak ko para danasin niya ito? O Ama, kahit ako na lang po ang mapahamak, huwag lang po si Jeffer. Ipinapangako ko sa inyo, kapag nailigtas niyo siya, buong buhay po akong maglilingkod sa inyo. Ngunit para namang hindi pinakinggan ng langit ang taimtim na dalangin yun ni Karina. Paano'y pagmulat niyang muli ng kanyang mga mata, kitang-kita niyang kasalukuyan ng winawakwak ng walang awang pinuno ng mga aswang ang tiyan at dibdib ni Jeffer. Parang walang anuman itong dinukot ang puso at mga laman loob ng bata habang bumubulwak ang masagana nitong dugo. Halos panawa ng ulirat si Karina sa tagpong yun. Nang hina bigla ang buo niyang katawan at sandaling napatulala. Ang anak ko! Diyos Ama, bakit niyo po pinabayaan ang anak ko? Hindi ka totoong nariyan. Hindi ka totoong nakikinig sa mga panalangin namin. Ang Lilia na yon, pagbabayaran mo ang nangyaring ito sa anak ko. Ngayon ay humanda kayo sa akin. Pagbabayaran yung lahat ang sinapit ng kaawa-awa kong anak. Nanginginig ang mga kamaong tumayo si Karina. Buo na ang loob nito. Handa na siyang ibuwis ang buhay niya, maipagiganti lamang ang kanyang anak. Uunahin niya ang pinuno ng mga aswang. Ngunit bago ang lahat, ay sumigaw siya ng ubod ng lakas. Mga hayop kayong mga aswang kayo! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa anak ko! Ngunit mali ang hindi pinag-isipang hakbang na yon ni Karina. Nabaling tuloy sa direksyon niya ang pansin ng lahat ng mga aswang na nagkakatipon-tipon doon. Sina Lilia na nandoon din ay naalarma nang marinig nila ang tinig na yon ni Karina. Agad inutusan ng galit na pinuno ang lahat ng mga aswang na naroroon na hulihin si Karina. Nang magsimulang umugong ang mga atungal ng mga ito, ay sabay-sabay na tinahak ang papunta sa direksyon ni Karina at hindi man lang siya natakot. Sa halip ay nanlilisik pa ang kanyang mga mata habang hawak ng maigpit ang kaputol na siyang tanging panlaban niya sa paparating na mga aswang. Ngunit bago pa man matunto ng mga aswang si Karina ay biglang may palad na tumakip sa kanyang bibig at mga kamay na humila sa kanya kung saan. Yun ay walang iba kundi si Mang Modesto at kasama nito si Aling Belen. Hindi ka dapat sumigaw, Karina. Hindi ka nag-iisip. Wala kang laban sa napakaraming mga aswang na yan. Laking gulat siyempre ni Karina nang mapagtanto kung sino ang nagsasalita. Nanlalaki ang mga matang sinino niya ito, pati na rin ang kasama nito. Mang Modesto, Aling Belen, paanong nandito kayo? Saka ka na magtanong at saka na kami magpapaliwanag. Ang mahalaga muna ay maitakas ka muna namin. May kung anong pulbos na isinaboy si Aling Belen sa paligid. Yun ay pinagalo-halong asin, apog at pinulbos na pinatuyong bawang na ibinabad sa agwa bendita. Hayan, tingnan natin kung makakalapit at makakasunod pa ang mga aswang na yan. Subukan nila talagang masusunog sila. Tara na, bago pa man tayo mapalibutan ng mga aswang na yan. Sumunod na kayo sa akin, dalian niyo! Ngunit si Karina ay biglang natigilan at tinangkang bawiin ang kamay na hila-hila ni Aling Belen. Teka ho, ang anak ko. Gusto ko pa rin mabawi ang katawan ng anak ko. Saglit na nagkatinginan sina Aling Belen at Mang Modesto. Nag-usap ang kanilang mga mata.
Sila man ay nasaksiyan ng mga ganap kanina hanggang sa mawakwak ng pinunong aswang ang katawan ni Jeffer. Ngunit nagkasundo silang huwag na munang sabihin kay Karina. Saka na natin balikan ang katawan ni Jeffer, Iha. Tara na, itatakas ka muna namin sa ligtas na lugar. Mahirap kalaban ng minsana ng maraming aswang na mga yan. Hindi namin kakayanin ni Modesto. Saka, teka pala, heto ang botelyang langis at krusipihong balaraw. Napulot namin ito nang sundan namin kayo. Itong ibinigay namin sa iyo, hindi ba? Nasiguro naming nanganganib kayo ng anak mo dahil naramdaman namin ni Modesto na iniwan niyo ang mga ito. Kaya sinundan namin kayo. Napapatangong napatingin si Karina sa munting bag na yon. Napansin niya ang malakas na pagkulo ng lamang langis ng botelya. Ang krusipihong balaraw naman ay bagyang nagliliwanag dahil sa mga aswang sa paligid na nagsisimula pa lang silang sugurin. Belen, Karina, Iha, tara na! Papalapit na sa atin ang mga aswang! Sumunod na kayo sa akin! Tuluyan ang nagpatianod si Karina nang mapansin niyang malapit na nga silang maabutan ng mga aswang na kung todo kung magsiatungal. Talagang sobrang nakakatakot ang kanilang mga itsura. Buwaghag ang mga buhok, matutulis at may itim ang mga kuko. Mauumbok ang mga bungangang nilitawan ng mga pangil. At ang mga mata ay nagbabaga sa kapulahan. Dumiretso sila sa masukal na parte ng kakahuyan. Halos magkanda sugat-sugat silang tatlo dahil sa matatalas sa mga dahon na nagtataas ang mga talahib. Idagdag pang marami mga tinik sa kanilang dinaraanan. Ngunit hindi nila ininda ang lahat ng yon. Ang importante, matakasan nila ang humahabol sa kanilang mababangis na mga aswang. Ang inakala kong matalik kong kaibigang si Lilia Aling Belen ay mga aswang pala ang kanilang pamilya. Nagsisisi akong pumayag ako sa imbitasyon niyang makipiesta rito sa baryo nila. Nag-aalay pala sila ng mga bata. Ang hayop na Lilia na yon, pagbabayarin ko siya sa ginawa niya kay Jeffer. Tulungan niyo akong ipaghiganti ang anak ko, Aling Belen, Mang Modesto. Uubusin ko ang angkan nila. Habang tumatakas sila'y sinagot na rin ni Aling Belen si Karina. Oo, Iha. Napagtanto na namin ngayon na kabilang nga sa lahi ng mga aswang ang kaibigan mo. At may isang bagay din kaming nalaman nito lang kung kaya napilitan kaming puntahan kayong mag-ina. Ano ho ang bagay na yon, Aling Belen? Tama ba ko, Iha? Na si Limuel ang ama ni Jeffer? Kilala niyo ho si Limuel? Ang totoo niyan, Iha, anak namin si Limuel. Matagal na namin siyang hinahanap pagkat mula nung magtrabaho siya sa Maynila hindi na nagpapakita sa amin. Nitong kinagabihan lang siya biglang nagpakita sa amin at humingi ng tulong na iligtas kayong mag-ina. Inamin niya sa amin na nayanggaw siya, ngunit hindi niya gustong naging aswang siya. Kaya siya hindi nagpakita pa sa inyo ni Jeffer, ayaw niyang mapahama kayo sa sarili niyang mga kamay. Inamin din niyang aksidente lang niyang nakargahan ng kanyang kamandag si Jeffer. Dahil hindi pa niya alam noon na nayanggaw na pala siya. Sa kanyang nalaman ay tahimik na lang na napaluha si Karina. Hindi pala sila totoong inabandona ni Limuel. Kung alam lang niya ang sinapit nito at kung may magagawa lang sana siya. Pero nangyari na ang lahat. Ngayon ay lalo tuloy lumaki ang galit niya sa kaibigan niyang si Lilia. Kayo ho palang magulang ni Limuel? Bali apo niyo ho pala si Jeffer. Pero ang anak ko, wala na ho ang anak ko. Ipinahamak siya ni Lilia. Pagbabayarin ko ang huwad na kaibigan kong yun. Sandaling niyakap ni Karina si Aling Belen na nooy naiiyak na rin. Maging si Mang Modesto ay niyakap na rin. Maging si Mang Modesto ay nakiyakap na rin. Mabuti ang Diyos, Iha. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Nakasisiguro kami ni Modesto na buhay pa ang apo namin. Sa sinabing yun ni Aling Belen ay biglang napakala si Karina sa pagkakayakap sa dalawang matanda. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin na buhay pa ang anak ko? Hindi ba ninyo nakita kung paano winakwak ng pinuno ng mga aswang ang katawan ng anak ko? Saang banda roon ang sinasabi niyong Diyos? Ilang beses akong nagsumamo sa kanya na iligtas ang anak ko. Pero binigo niya ako. Ngayon ay sabihin niyo sa akin, paano pa ako magtitiwala sa Diyos? Saang banda siya naging mabuti? Buhay pa ang apo namin, Karina, Iha.
kitang-kita namin kanina na katawan ng ibang batang winakwak ng pinunong aswang. Hindi yun si Jeffer. Paanong? Nakita niyo naman ang damit niya, hindi ba? Sabihin niyo nga sa akin, paanong hindi si Jeffer yun? Magpapaliwanag pa sana si Mang Modesto at Aling Belen nang walang ano-ano'y isang grupo ng mga aswang ang biglang humarang sa harap nila. Ang mga yon ay walang iba kundi sina Lilia, Amalia, Ato at Ted. Pagkakita pa lang ni Karina kay Lilia ay nagbabaga na kaagad ang kanyang galit. Hinawakan niyang maigpit ang dala niyang korsipihong balaraw na nooy bahagyang nagliliwanag. Walang sabi-sabi niyang agad na sinugot si Lilia. Hayop ka, Lilia. Isa ka palang aswang 10 ng iyong buong pamilya. Ipinahamak niyo ang anak ko. Ngayon ay magbabayad kayo sa akin. Tinangkang undayan ng saksak ni Karina ang nabigla namang si Lilia. Mabuti na lang at mabilis itong nakaiwas. Bilang isang aswang ay ginamit nito ang kakayahang mabilis na kumilos. Inunahan nito si Karina bago pa man siya muling makaporma. Mabilis nitong tiningnan ng kamay ni Karina na may hawak na balaraw. At kahit medyo napapasoy, inagaw nito yon at malakas na inihagis palayo. Sa puntong ito'y nagsalita ang anak ni Lilia na si Amalia. Tita Karina, hayaan mo munang magpaliwanag sa inyo si Inay. Oo, mga aswang kami, pero hindi kami masasamang mga aswang. Maniwala naman po kayo sana sa amin at makinig muna kayo sa amin. Mabuting aswang? Saan banda kayo naging mabuting aswang? Ipinahamak nyo si Jeffer. Hinayaan yung mawakwak ng pinuno nyo ang kanyang katawan. Aling Belen, Mang Modesto, ano pang tinutunganga nyo riyan? Pagtulungan natin ang mga aswang na ito. Pagbabayaran nila ang sinapit ng anak ko. Hindi si Jeffer ang nawakwak ang katawan at naiaalay ng pinuno namin, tita. Ibang bata yun. Anak mismo yun ng isang aswang pero wala silang kaalam-alam. Pinagplanuhan namin ito maigi ni na Inay. Biglang naisip ni Karina ang batang nakita niya dati sa basement ng bahay ni Lilia. Base dito'y may nabubuo siyang palagay. Ibang bata? Kung ganun ay buhay si Jeffer? Pero nasan si Jeffer? Ipakita niyo sa akin si Jeffer. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Shh! Ang ingay mo, tita. Baka marinig ka ng mga kalahi naming aswang. Nakiramdam silang lahat ng bigla-bigla ay sabay-sabay na nag-atungala ng mga aswang sa paligid matapos magsalita ni Amalia. Anong nangyayari? Anong ibig sabihin ng ganyang ingay ng mga aswang? Naku, malamang ay nalaman na po ng pinuno na pinalitan namin si Jeffer. Tita Karina, kailangan nyo na pong tuluyang makatakas. Sumama na kayo sa 2 matanda. Kami nang bahalang magligaw sa mga kalahi namin. Ititext ko na lang sa inyo ni Inay ang lahat ng paliwanag na kailangan nyong malaman. Sige na tita, kumilos na kayo. Mabilis lamang nilapitan at inalalaya ni Aling Belen si Karina. Halika na, Karina. Delikado na tayo rito. Kailangan makaalis na tayo rito. Ngunit bago tuluyang sumama si Karina sa 2 matanda, ay pinulot muna niya ang nagliliwanag na balaraw na inihagis ni Lilia. Eksaktong pagkapulot niya ay namataan siya ng isang aswang. Dahil dito'y patungal na tinawag nito ang ibang kasama at itinuro ang kanyang direksyon. Mabilis na sumugod ang mga ito. Nakita naman yun ni Lilia. Kaya naman ay mabilis din itong sinabihan sina Ato, Ted at Amalia na gawin ang lahat ng paraan para iligaw ang mga yon. Aling Belen, saan ho tayo ngayon pupunta? Diyos ko, nalilito na ho ako sa mga nangyayari. At si Jeffer, nasan ho kaya ang anak ko? Basta, sumunod lang kayo kay Modesto, iha. Hayun siya, dali. Sundan lang natin siya, iha. May alam siyang shortcut palabas ng kakahuyang ito. Sina Lilia ho, paano ho sila? Mabubuti silang mga aswang, iha. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Basta, hintayin na lang natin ang ite-text nila. Yun ang sabi ng isang dalaga kanina, hindi pa. Sigurado kung sasabihin din nila sa atin kung saan nila dinala si Jeffer. Diyos ko po, paano po kung biglang magbagong isip nila at hindi na nila ibalik sa akin ang anak ko? Hay nako, iha. Huwag nang kung ano-ano pang iniisip mo. Magtiwala ka sa kaibigan mo.
Nakita mismo namin ni Modesto kanina kung paano iniligtas ng kaibigan mo si Jeffer. Sigurado ho ba kayo sa sinasabi niyo? Buhay ang anak ko? Oo, iha. Kaya pwede ba tumahimik ka na muna at natataranta ako? Ay teka, nasa na pala si Modesto? Ay nako, nalagot na. Naligaw na yata tayo. Hindi ko pa naman kabisado ang ruta. Ikaw kasi, ang dami mong ingay kaysa aksyon. Paano na tayo ngayon? Sinubukang tawagin ni Karina ang pangalan ni Mang Modesto. Mang Modesto? Mang Modesto? Saan na po kayo? Mang Modesto? Ngunit galit na mabilis na tinakpan ni Aling Belen ang bibig ni Karina gamit ang mga kamay nito. Ay, ano ka ba? Ang lakas ng boses mo. Matutuntun tayo ng mga aswang sa ginagawa mo Saka, babalikan din tayo ni Modesto kapag napansing hindi na tayo nakasunod sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, dapat ay panatilihin mong maging kalmado lang. Hindi nakakatulong ang pagkataranta. Matapos magsalitay, sinenyasan ni Aling Belen si Karina na huwag maingay. Pinakiramdaman nila ang mga kaluskos sa paligid at pinakinggang mabuti kung may maririnig ba silang singasing o atungal ng mga aswang. Kinabahan sila nang may marinig silang mabilis na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito'y alertong dumakot si Aling Belen sa telang supot na nakatali sa kanyang baywang. Naglalaman yun ng halo-halo mga pulbos na pangontra at panlaban sa mga aswang. Nagsaboy siya sa kanilang paligid. Bigla ay narinig nilang ang mga kaluskos ay nagbago ng direksyon. Naging papalayo na sa kanila. Ngunit nang bumaling sa isang banda si Aling Belen para magsaboy ulit ang pulbos, ay bigla siyang natigilan at naistatwa sa nakita. Ganon din ang naging reaksyon ni Karina nang bumaling din siya sa direksyong pinanlakihan ng mga mata na matanda. Limuel, anak, bakit nandito ka? Nag-usap na tayo na kami na bahala ng itay mo dito na iligtas sa mag-ina mo, hindi ba? Limuel? Ikaw ba talaga yan, Limuel? Iligtas mo kami, Limuel, at ang anak natin! Si Karina ang mas pinagtuunan ng pansin ni Limuel at binaliwala naman ito si Aling Belen na para bang iwas dito. Ganun pa man ay sandali nitong tinitigan sa mata matanda bago mabilis na lumapit kay Karina at sinabihan siyang sumama na rito at ito na raw ang bahalang itaka sila. At nang akayin na sana ni Limuel si Karina ay may napansin si Aling Belen. Batin nitong kapag nasa totoong anyo nito'y hindi dapat ganun kapula ang mga mata ni Limuel. Pero bigla na lang nanghina si Aling Belen dahil sa pagkakatitig nitong yon na inakalang si Limuel. Huwag Karina, huwag kang sasama sa kanya. Hindi siya ang anak ko, hindi siya si Limuel. Ngunit bago pa man makagawa ng aksyon si Karina ay mabilis nang nagbago ng anyo ang aswang. At ito ay walang iba kundi ang mismong pinunong aswang. May kakayahan pala itong magpalit ng anyo at manggaya ng anyo ng ibang aswang o yanggaw. Umaatungan itong tinangkang itakas palayo si Karina. Sinikap namang kumawala ni Karina, ngunit napakaigpit ng pagkakahawak sa kanya ng kamay nitong napakagaspang. Ramdam pa naman din niya ang pagbaon ng matutulis nitong mga kuko sa kanyang balat. Hayop kang aswang ka! Bitiwan mo ako! Lumaban ka ng patas! Lalabanan kita! Hindi ako natatakot sa'yo! Sa sinabi nito'y nagalit ang pinuno. Lalong bumangis ang itsura nito at parang naulol na umaatungal. Huminto ito saglit at nagbabaga mga matang sinamaan ng tingin si Karina. Sa huli, nang gigigil na dadambay na sana nito ang mukha ni Karina gamit ang matutulis nitong mga kuko nang walang ano-ano'y dalawang aswang ang biglang umatake sa pinunong aswang. Kasunod nito'y dalawang aswang pa ang biglang humila kay Karina palayo. Ang dalawang umatake sa pinuno'y walang iba kundi ang mag-inang sina Lilia at Amalia. Ang dalawa namang humila kay Karina ay sina Ato at Ted. Agad sinabihan ni Lilia ang dalawang lalaki na itakas na sina Karina at Aling Belen. Ngunit hindi naman pumayag si Karina. Kumalas siya sa maigpit na pagkakahawak sa kanya ng mga pamangkin ni Lilia. Hindi, Lilia. Tutulungan kitang tapusin ang pinunong aswang na yan.
Inilabas ni Karina ang nakalimutang dala pala niyang kursipihong balaraw na pansamantalang isinuksok sa may bewang bandang una. Medyo nagliliwanag ito dahil na nga sa presensya ng mga aswang sa paligid. Alisto agad na nagsilayo sina Ato at Ted pagkakita sa bagay na yun. Nanlaki ang mga mata ni Lilia at Amalia dahil sa krusipihong yon. Alam na nila ang balak gawin ni Karina. Huwag mo nang gamitin yan, Tita Karina. Nakalimutan mo na bang mga aswang din kami? Paano kung kami naman ang tamaan yan? Maaapektuhan din kami, Tita. Sige na, Tita. Tumakas na lang kayo ni Aling Belen. Kami nang bahala dito ni Inay. Biglang natigilan si Karina nang mapagtanto ang bagay na yon. Napatingin siya sa maigpit niyang hinahawakang balaraw. Maya-maya'y lumitaw naman si Mang Modesto na nag-aalalang hinahanap sina Karina at Aling Belen. Karina, Belen, ano nangyari? Halika kayo, sumama kayo sa akin at tumakas na tayo. Hindi ganun kadali kalabanin ng pinuno ng aswang na yan. Isa pa'y nagsisimula ng magpuntahan dito ang mga aswang. Mahirap na kapag napagkumpulan tayo ng mga aswang. Mabilis na hinila ni Mang Modesto si Karina habang akay-akay nito ang aswang na nanlulupaypay pa rin dahil medyo nahigop pala ng pinunong aswang ang lakas nito nang makipagtitigan ito dito. Wala naman ang nagawa si Karina kundi ang magpaakay sa dalawang matanda dahil naririnig na niya ang ugong na paparating ng mga aswang. Natakot siya siyempre. Pero bago sila tuluyang tumakas ay sinulyapan niya sa huling pagkakataon sina Lilia at Amalia na nagpapakahirap na kalabanin ng pinunong aswang. Tinulungan na rin ang mga ito ni Ato at Ted. Dahil wala na rin namang magawa para tulungan ng pamilya ng kaibigan ay idinaan na lang niya sa panalangin ng lahat. Diyos Ama namin sa langit, ngayon niyo po patunayan sa akin na talagang totoo kayo. Huwag niyong pabayaan ang pamilya ng kaibigan kong ginagawa ang lahat para protektahan ako. At sana rin po ay ayos lang talaga ang anak ko. Ipinapangako ko po ulit sa inyo na maligtasan lang namin ang lahat ng ito ng anak ko ay tuluyan na kaming magbabalik loob sa inyo. Siya nawa, amen. Kami ni Modesto, bakit hindi mo kami sinama sa panalangin mo, Iha? Nakakatampo ka naman. Ikaw naman, Belen. Malamang kasama na tayo ron dahil kasama naman natin si Karina eh. Saka sa sitwasyon natin ngayon, may sasama pa ba niya lahat sa panalangin niya? Saka pwede rin naman tayong umusal ng sarili nating dasal eh. Kung sa bagay nga, o siya, makausal nga rin ng dasal para maligtasan natin ito. Ikaw rin, Modesto, magdasal ka. Isama mo na rin sa dasal mo ang anak nating si Limwen at ang apo natin. Diyos ko, nasaan na kaya si Jeffer? Habang tumatakas sila'y tahimik lang na umuusal ng dasal ang mag-asawang matanda. Si Karina naman ay nangingilabot na nakikiramdam sa paligid. Dinig na dinig pa rin niya ang maingay na paglalaban ng pinunong aswang at ang pamilya ni Lilia. Ganun na lang ang kahilingan niyang sana'y okay lang ang mag-inang Lilia at Amalia. Naririnig kasi niya ang panakanakang paaring-kingking na pagsigaw ng mga ito. Diyos ko, sana okay lang si Lilia at Amalia. Diyos Ama, pakiusap po. Iligtas mo po sila. Paano ko po malalaman kung nasa ng anak ko kapag may nangyari sa kanilang masama? Nakikiusap po ako, Diyos Ama. Hayaan mong matalo nila ang pinunong aswang. Ang gabing yon ay naging napakahaba para kina Karina, Mang Modesto at Aling Belen. Napagod sila sa pagtaka sa kakahuyan. Halos magkandaligaw-ligaw sila. Ngunit sa huli, nakalabas din sila sa kakahuyan. Nakarating sila sa isang nag-iisang kubo na pinaninirahan ng kakilala ni Mang Modesto na katulad niyang isa ring antingero. Ay, salamat at nakatakas din tayo. Pero ang lakas ko ay hindi ko pa rin nababawi, Modesto. Hindi ko akalaing may kakayahan palang manghigop ng lakas ang pinunong aswang na iyon. Nangyari kasing napatitig ako sa mapulan niyang mga mata ng mag-anyong si Limbuel. May babalik pa ba ang lakas ko, Modesto? May babalik pa, Belen. Eto, si Kadamian na ang bahalang gumamot sa'yo. Mas kabisado niya ang mga aswang dito kaysa sa atin. Sasama sana siya sa atin sa pagliligtas kay Karina at sa apo natin, kaya lang hindi na siya gaanong makalakad. At tamang-tama, ngayon natin itanong sa kanya ang mga kailangan nating malaman para madaig natin ang mga aswang na makakaharap pa natin. Kinamot nga ni Mang Damian si Aling Belen.
kagad namang nanumbalik ang lakas nito. Sumunod ay pinaulanan nila ng mga tanong ang matandang antingero kung paano nila matatalo at maiisahan ang mga aswang sa baryo ni Lilia. Teka ho pala, Mang Modesto, Aling Belen. Magpapalipas ho ba tayo rito ng gabi? Paano na ho ang anak ko? Hindi pwedeng sumikat ang araw na hindi ko siya nahahanap. Hindi mapapanatag ang loob ko hanggat hindi ko nakikita si Jeffer. Huwag ka mag-alala, Iha. Ganon din naman kami ni Modesto. Hindi rin talaga kami magpapahinga ngayong gabi hanggat hindi namin nasisigurong kaligtasan ng aming apo. Hindi rin man pwede maghintay na lang tayo hanggang sa mag-text sa'yo yung dalaga. Malamang nakikipaglaban pa rin sila sa pinunong aswang. Sigurado ko matatagalan pa yon. Isa pa, Iha. Tulad ng sinabi ni Kadamyan, malamang nga na hindi papayag ang pinunong aswang na hindi makuwang muli ang totoong pang-alay sana at maialay din si Jeffer bago magbukang liwayway. Kaya kailangan din natin kumilos na mahanap kagad si Jeffer bago sumikat ang araw. Kung ganun ay tara na hong kumilos. Kaya lang isa naman kaya natin hahanapin si Jeffer. Nagkatinginan sina Aling Belen at Mang Modesto. Halatang parehong hindi alam ng mga ito kung paano sasagutin ang tanong ni Karina. Nako, saan nga ba natin hahanapin ang apo natin, Modesto? Sandaling nag-isip ang tatlo. Maging si Mang Damian ay nagbigay na rin ng mga suwestyon. Walang ano-ano'y napapitik sa hangin si Karina. Alam ko na ho kung saan natin hahanapin si Jeffer. Sa basement ni Lilia. Sigurado ka pa riyan, Iha? Oho, Aling Belen. Doon ko rin po dating nakita ang isang bata na itinago nila. Posible hong doon din pansamantalang itinago ni Lilia ang anak ko. Kung gano'n tara na. Lumakad na tayo madali. Sakto naman na alam na natin kung paano natin mas madaling kalabanin ng mga aswang dahil sa mga nalaman natin mula kay Kadamyan. Sapat na rin itong mga sandatang ibinigay niya sa atin. Hindi na tayo basta-basta malalapitan ng mga aswang sa daan. Tara na! Agad nagpaalam at nagpasalamat ang tatlo kay Mang Damian. Inulit pa nito ang mga kabilin-bilinan nitong sakaling makaharap ulit sila sa pinunong aswang ay huwag na huwag daw nilang tititigan ito sa mga mata para hindi maulit ang sinapit ni Aling Belen. May ibinigay ito kay Karina na isang botelya ng langis na magsisilbing pangtanggal sa kamandag ng aswang na ikinarga sa kanyang anak. Kailangan lang ay ipahid yung kay Jeffer. May iba pang botelya na ipinabao ng matanda. Ang mga yun naman ay naglalaman ng langis na pangontra sa kamandag ng aswang para hindi na maulit pa ang tulad ng nangyari kay Jeffer. Salamat ng marami sa tulong mo, Kadamyan. Hayaan mo't isasagawa namin lahat ng mga bilin mo. Hanggang sa muli ulit nating pagkikita-kita. Naku, maraming salamat din po talaga sa lahat, Mang Modesto. Malaking utang na loob ang tatanawin namin sa inyo ng anak ko. Sana lang ay mabawi pa namin siya at buhay pa talaga siya. Huwag kang umiyak, Karina. Lakasan mo ang loob mo. Pati ang pananampalataya mo sa itaas ay lakasan mo. Palagi mong iisipin ang buhay si Jeffer. O siya ho, Kadamyan, kami ho'y aalis na. Ay, Modesto, ibigay mo na pala kay Kadamyan yung hawak mong krusipihong baleraw. Kadamyan, tanggapin niyo ho yan bilang alaala namin sa inyo. Maraming salamat po ulit sa inyo at sa lahat-lahat. At tuluyan ng nilisan ng tatlo ang munting kubo ni Mang Damian na napapalibutan ng maraming pangontra sa mga aswang. Tinahak naman nila ngayon ang rutang papunta kina Lilia. Habang naglalakad sila'y alerto silang palinga-linga sa paligid at pasimpleng patago-tago sa mga halamanan. Malalapad na puno at kung ano-ano pang mapagtataguan. Pinagana na rin nila ang mga bigay sa kanila ni Mang Damian na makapagsasabi kung may mga aswang sa paligid. Sa tuwing may mga aswang silang matutunton ay nagsasaboy sila sa paligid ng langis na ang amoy ay masakit sa ilong ng mga aswang. Dahil dito'y umiiwas sila at nagsisilayo. Sa ganoong paraan ay hindi sila nagkaroon ng aktwal na pakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa tagumpay nilang marating ang bahay ni Lilia. Ngunit pagkarating nila, isang komosyon ang namataan nilang nangyayari roon. Tila may naglalaban sa loob. Nakarinig sila ng mga atungal at singasing ng galit na mga aswang. Diyos ko, ano kaya nangyayari sa loob ng bahay ni Lilia?
Pinasok na rin kaya ng mga aswang? Malamang iha, siguradong hinahanap din talaga nila si Jeffer. Hindi talaga sila titigil sa paghahanap buong magdamag hanggat hindi nila maialay ang nakatakdang dapat ialay. Kung ganun ay tara na ho, Aling Belen, Mang Modesto. Siguradong nasa loob si Jeffer. Baka nasa loob na rin si Lilia. Kailangan nila ng tulong natin. Hindi pwedeng makuha nila ulit ang anak ko. Inilabas ni Karina ang krusipihong balaraw na nasa kanya pa rin pala. Liban pa siyempre sa isa na ibinigay ng dalawang matanda kay Mang Damian. Akma na sana siyang magpapatiunang sumugod nang bigla siyang pigilan ni Mang Modesto. Sandali, Karina. May mga aswang na papanabas. Mukhang grupo ng mga bagong yanggaw na aswang pa lang nangas pasukin ang bahay ng kaibigan mo. Bagong yanggaw na mga aswang? Teka ho, paano ho ninyo nalaman na bagong yanggaw sila? Dahil medyo mababagal silang kumilos, iha. Tama ka dyan, Modesto. Saka kung mapapansin mo, hindi pa ganun kapupula ang kanilang mga mata. Isa pa'y hindi pa ganun kaitim at katatalas ang kanilang mga kuko. Pati ang mga pangil nila'y hindi pa rin ganun kahalata. Kung ganun po pala, bakit hindi na lang natin sila sugurin? Siguro naman ho ay mas madali natin silang matatalo. Hindi ganun yon, iha. Hindi ko mo bagong yanggaw pa lang sila mas mahihina lang sila. Ang totoo'y mas makamandag pa nga mga laway nila kaysa sa matatagal ng mga aswang. Oo, mas mahihina sila laban sa mga dala nating sandatang bigay sa atin ni Kadamian. Pero kailangan nating higit na mag-ingat sa kanilang mga kalmot at kagat. Kung hindi mahahawa rin tayo at mayayanggaw. Ganun ho ba? Ano ho bang dapat nating gawing paglaban sa kanila? Dalian po natin mag-isip ng paraan, Mang Modesto. Kailangan hindi nila makuha ang anak ko. Habang nag-uusap ang tatlo kung anong paraan ang gagawing pagsalakay sa grupo ng mga yanggaw, ay hindi na nila napansin ang isang yanggaw na mabilis na tumakbo't nagtago sa mga halamanan. Humiwalay ito sa mga kasama matapos may kung anong ibilin sa mga ito. May bitbit din ito sa balikat na isang walang malay na batang lalaki. Nang sa wakas ay sinugod na rin ni Karina at ng matandang mag-asawa ang grupo ng mga yanggaw na yon, ay nagulat naman sila nang mapansing tila umiiwas makipaglaban sa kanila ang mga ito. Ano? Mga takot pala kayo sa sandata namin Lumapit kayo at matitikman nyo kung gaano kalakas sa mga sandatang dala namin ngayon. Ano? Lapit! Natigilan si Karina nang sikuin siya ni Aling Belen at pabulong na pinagsabihan. Huwag kang mayabang, Karina. Tandaan mo, hindi pa natin nahahanap si Jeffer. Paano kung sa kanya sila sumulit sa kayabangan mo? Baka kailangang may mahuli tayong kahit isa man lang sa kanila para magturo sa atin kung nasaan si Jeffer. Pero habang nagsasalita pa si Aling Belen, walang anonoy biglang nagkaripasan pataka sa mga yanggaw. Iniwan silang nagtataka. Ano nangyari sa mga yon? Bakit bigla silang nakaripasan palayo? Parang may mali nga, Modesto. Si Jeffer! Baka kaya naitakas na kaya nila ang anak ko? Hindi pwede. Teka, tara nang tingnan kaagad natin ang basement, Mang Modesto, Aling Belen. Nagmamadaling pumunta ang tatlo sa tinutukoy ni Karina. Pagdating nila rooy, nadatnan nila si Amalia na sugatang nakasalampak sa isang sulok. Hinihingal ito. Nagmamadali itong nilapitan at agad na inasikaso ni Karina. Amalia? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tita, mabuti at naisipan niyong pumunta rito sa bahay. Si Jeffer, tita, Hindi natuloy ng pagsasalita ni Amalia nang tuluyan itong mawalan ng malay dahil sa kanina pang kahihingal. Alalang sinuri kaagad ni Karina ang dalaga. Humihinga pa naman ito at buhay pa. Agad pinatabi ni Aling Belen si Karina at ito na ang umasikaso kay Amalia. Dahil isa rin itong albularyo na maalam sa mga halamang gamot at sakto pang may daladala rin itong sa bulsa na ilang panlunas na mga langis. Yun na ang pinanggamot nito sa walang malay na dalaga. Aling Belen, Mang Modesto, paano ng anak ko? Malamang ay kinuha na ho siya ng mga yanggaw na yun. Parang yun po ang sinasabi ni Amalia. Hindi, Karina. Iba ang kutob ko. Paanong nakuha nilang apo ko hindi naman natin napansin kanina na may dala silang bata?
Saka malay natin kung sino ang kumuha. Masisiguro lang natin yan kapag nagkamalay ulit itong dalagang ito. Hihintayin pa ho natin siyang magkamalay ulit bago tayo kikilos? Paano kung iaalay na nila ang anak ko? At sinasabi mo bang susugod agad tayo sa kuta ng mga aswang? Kung sa bagay nabigyan naman na tayo ni Kadamyan ng malalakas na mga pangontra at panlaban sa mga aswang. Pero baka may iba pa tayong paraang maiisip kaysa sa harapang pakikipaglaban. Tingin ko'y mas makakaisip pa tayo ng mas magandang paraan kung pakikinggan muna natin ang gustong sabihin nitong dalaga kanina. Tama ka, Belen. Dahil matatandaan na tayo. Sa laban natin sa mga aswang, kulang tayo sa lakas. Hindi sapat na may malalakas lang tayong mga pangontra. Kailangan din natin ng lakas ng tuhod at doon tayo dehado. Sa talas naman ng isip ay dehado rin tayo. Hindi na ganun katalas sa mga isip natin. Kaya importante na hindi tayo magpadalos-dalos at pag-isipan munang mabuti ang bawat takbang natin. Habang nag-uusap-usap ang tatlo, walang ano-ano'y may mga kalabog silang narinig. Mukhang may mga aswang na nakapasok sa bahay ni Lilia at mismong sa basement papunta. Siyempre ay naging alerto sina Aling Belen, Mang Modesto at Karina. Inihanda nila ang mga pangontra at sandatang bigay sa kanila ni Mang Damian. Nagkanya-kanyang tago rin sila sa mga lumang kagamitang naroon. Ngunit ang kabang nararamdaman nila ay napalitan ng pag-aalala nang ang inaakala nilang nagsidatingan ng mga aswang sa basement ay walang iba kundi sina Lilia, Ato at Ted. Pare-parehong hinihingal ang mga ito at mga dugo at sugatan. Lilia, Diyos ko, salamat naman at buhay kayo. Tinangkang yakapin ni Karina ang kaibigan, ngunit medyo marahas silang pinigilan ni Lilia. Sinabihan nito si Karina na tumakas na at umuwi na sa Maynila. Pati na si Mang Modesto at Aling Belen ay pinasasama na rin ito kay Karina. At bakit mo ko pinapauwi? Ni hindi ko pa nga nahahanap ang anak ko. Nasa na nga ba si Jeffer ko? Sabihin mo sa akin, Lilia. Alam mo, hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama sa kanya. Mapapatawad lang kita kapag nakita ko siyang buhay. Galit na sinaway ni Lilia si Karina. Pinwersa nito si Karina na tumakas na. Ipinaliwanag nito kung bakit. Galit na galit daw kasi ang pinunong aswang na natakasan nila ng makipaglaban dito. Ipinag-utos daw nitong hanapin silang lahat bago sumapit ang bukang liwayway. Hindi raw titigil ang mga aswang hanggat hindi sila naililigpit. Kabilang na rin daw ang pamilya nito roon. Sila rin daw ay bahala ng magpakalayo-layo. Tungkol naman daw kay Jeffer, nasa ligtas na mga kamay na raw ito. Ibinilin daw nito kay Amalia si Jeffer kaya nagpatiuna itong umuwi. Saka na raw nito sasabihin kung nasaan si Jeffer, pagkat wala na raw silang dapat aksayin pang panahon. Kailangan na raw nilang magmadaling tumakas lahat. Sigurado ka bang ligtas si Jeffer, Lilia? Tandaan mo, babalikan kita kapag hindi totoo ang mga sinasabi mo. Ngunit hindi na pinansin pa ni Lilia si Karina. Nagmadali na itong inutusan sina Ato at Ted na buhatin si Amalia at walang lingon-lingon na silang nagsitakas. Ano Karina? Tutunganga ka lang ba dyan? Tara na rin tumakas! Pero saan po tayo pupunta at magtatago? Sa amin, Iha. Sumama ka muna sa amin sa Quezon. Sa kinaumagahan na tayo luluwas pa Maynila. Ganun na nga ang ginawa nila. May kinausap si Mang Modesto na isang kakilala na pwedeng arkilahan ng masasakyan kahit 10 oras ng gabi. Nagbatid sila rito. Nang sumapit naman ng umaga ay bumiyahe rin sila kaagad pa Maynila. Wala silang inaksayang oras. Naging sobrang ingat nila at sinigurong walang aswang ang sumusunod sa kanila. Palibhasa ay may mga dala silang mga pangontra at pang-alam kung may aswang sa paligid. Hapon na makarating sila ng Maynila. Doon na rin sa boarding house ni Katrina tumuloy si Mang Modesto at Aling Belen. At ganun na lang ang pagkagulat nila nang madatnan nila roon si Jeffer na nang makita sila'y kaagad-agad na umiyak at yumakap yun sa kanila. Mama, Aling Belen, Mang Modesto. Jeffer, anak!
Ang anak ko! Salamat naman at buhay ka, anak ko! Ang apo ko! Salamat at buhay ka, Apo. Natapos ang mahigpit na yakapan, kumalas na rin si Karina. Marami siyang tanong sa anak. Anak, paanong nandito ka lang pala? Sinong nagdala sa'yo rito? Ngunit bago pa man makasagot si Jeffer ay nagring na ang cellphone ni Karina. May natanggap siyang text message. Galing yon kay Amalia. Nang mabasa niya ito'y doon siya naliwanagan. Si Limuel, siya pala ang nagdala rito kay Jeffer. Nagkausap din pala sila ni Lilia at nagplano rin pala sila para sa kaligtasan ng anak ko. Ay, ang dalawang hayop na yun, akala ko tuluyan nang mawawalan ako ng tiwala sa kanilang dalawa. Limuel, yung po bang pangalan ni Papa, Ma? Yung lalaking nagatid sa akin dito sa bahay? Teka anak, nagpakilala ba sa'yo na siya ang papa mo? Mariing tumangutango si Jeffer. Opo, Ma. Sabi po niya, mahal na mahal niya tayong dalawa. Naluha roon si Karina. Niyakap niyang muli ng mahigpit ang anak. Si Aling Belen naman ay lumapit kay Karina at kinalabit ito. Ano, Karina? Naghihinakit ka pa rin ba sa Diyos Ama sa langit ngayon? Sabi ko naman sa iyo hindi dapat tayo nawawala ng pananalig sa Kanya sa kabila ng mahihirap na mga sitwasyon. Kaya kung ano man ang ipinangako mo sa Kanya, ay tuparin mo yon, ha? Ay opo, Aling Belen. Tutuparin ko po talaga. Ngayon nga po ay mas lalong tumibay pa ang pananalig ko sa kanya. Saka, teka nga. Ang sagwa naman yata ng tawag mo sa akin, Karina, anak. Aling Belen. Ay nako, kailan mo ba kami tatawagin ni Modesto na itay at inay? At kailan mo pa kami balak ipakilala dito sa apo namin? Oo nga po pala, inay. Sandali ho. Sandaling hinarap ni Karina si Jeffer. Jeffer anak, ito pala si Nanay Belen at Tatay Modesto. Mga lolo at lola mo sila. Lolo at lola? Ano pong ibig mong sabihin, Ma? Dito na rin sila titira anak. Sila ang mama at papa ng Papa Limuel mo. Talaga po? Maluhaluhang sabay-sabay na nagsitango sina Karina, Mang Modesto at Aling Belen bilang tugon sa tanong ni Jeffer. Kasunod nooy muli silang nagyakapang napapaluha. Paano'y kay hirap ng pinagdaanan nila at sa huli ligtas pa rin si Jeffer. Matapos ang lahat ay hindi nila kinalimutang alisin kay Jeffer ang kamandag ni Limuel at Lilia na nasa kanya. Yun ay sa tulong ng mga bagay na ibinilin sa kanila ni Mang Damian. Lingid sa kanilang kaalaman, lihim palang nagmamasid sa kanila si Limuel mula sa malayo. Habang nakatingin ito sa kanyang mag-ina at sa kanyang mga magulang, ay may mga luhang nangingilid sa mga sulok ng mga mata nito. Yun ay ang mga luha ng kaligayahan. Wakas!